babae yung pusa niya. Ganun nag-work yun di ba? Yeah. Mga lalaki yung nininja. Tapos nanganak yung babaeng pusa niya, puro babae. Kaya, Issuehan niya. medyo problema siya. Ikaw, hampas lupa. Anong ipapakain mo sa mga magiging kuting mo? So, Tama. si June hindi na sumasagot. Ginost na tayo ni June. Ginost. Hindi, kaya na tayo kita ngayon Dahil sa kanya, di ba? Sabi niya, dadaan daw siya. Kaya natin sinet up to. Hindi man lang siya sumagot, di ba? As in, Hindi naman to first time. krikik, solid. Krikik. Solid krikik. Walang, sorry guys. Alam mo lang sa mga ganda, simula to 10 Baka nagda-drive. Biya mo na. Anyway, kasi, di ba dapat meron tayong mga babasahing sulat? Baka mamaya, gagawin pa rin naman natin mamaya. Hindi, sa dami ng sulat na yan, pagdating niya, meron pa tayong sulat na iba. Oo, madadaanan natin yan. Pero, kasi ang rare dito, itong si Erning. Oo nga. Na baka mangibang bayan na naman. Rolling na ba yan? Ha? Rolling na ba? Rolling na. Para, ito na yung... Ilang intro Hindi naman to podcast Parang, para lang tayo na sa U92, parang Ustream. Ganun lang din. Walang welcome to my podcast. Hi vlog, welcome to my guys. Ito nga kasi baka mga ibang bayan na naman at matagal na naman natin bago makita. Hindi naman tayo naniniwala dun sa televised, Zoom na podcast. Ayoko na ng Zoom Medyo parang okay lang siya hanggang 2022, 23, pero parang... Kota na. Oo, okay na. Ayoko na ng ganun. At saka, parang pwede naman gawing live na ganito I am sure yung mga nakakita ng mga post na parang picture natin, pinaka-interesado siguro sa'yo dahil ikaw nawawala ka. Walang balita. Wala silang balita sa'yo. Wala rin silang balita sa akin. Pero... Hindi kasi kayo nagpo-post mas rare ka. Maglagay kayo sa My Day pa isa-isa. Mahirap magka-time dahil sa baby. Kaya nga, ipakita mo yung pagiging a-family nyo. Sige. Maganda We'll yan. We'll try. Hindi, ano ba kung ikaw yung mga nag-like doon sa picture, ano ba yung gusto mong, ano ba i-expect mong mapag-usapan? Saan? Dito. Ano to? Ba't mo to panonoorin? French brew. French brew. Ano yung buhay niya? Yun na rin naman talaga yun Kasi yung mga story sa kanya, panay chismis. Nag-asawa na ba siya? May anak na ba siya? Sabihin, oo. Yun lang ang balita, oo. Saan? Ano itsura? Asan na yung baby? Alamat lahat Mas exciting pag gano'n. Mysterious. Pero, kumbaga, nakalimutan ko Uso kasi ngayon, puro kay SP na lahat binubuyang yang sa social media Si Angel, rolling na ba to? Rolling na, kanina. Mga internet guys. Ito si Angel, kasi noong panahon ba, ayaw nagpe-Facebook niyan. Oo. Pinipilit namin, ayaw. Hindi, pero siya yung una nagka-Facebook. Nung sila Mark Zuckerberg pa lang at ilang university sa US ang meron. Bilang nerd. Siya yung mga una. Kinukwento mo yun sa akin, meron bago. Kasi Friendster yung uso Kasi Friendster pa Tapos parang ito may Facebook. Konti lang tao dito. Ayaw nyo ng maraming tao. Kaya, nung naging talamak na, hindi na siya nagpa-participate. Jologs, ganun. Nating jologs Sinabi mo. Ikaw magano. Social demographic na panlalait pa yon. Ano ba yan? Sabihin na natin baduy. In-edit out yon. Basta hindi mo gusto. Hindi. Tapos, basta. Nag-Facebook naman ako. Hindi, kahit nung aktibo yung Brew Rats, ikaw pa rin yung pinaka-less active sa atin. Kasi ang galing nyo. Alam nyo, meron kayo. Ayaw mo with conviction pa siguro. Ayoko nga. Ganun. Talagang galit ka pa. Yung IG ata pinilit. Kaya yung IG, ikaw nag-create ako nagbukas nun. IG ko. Tama. Hindi ko naman kailangan yan Hindi, naniniwala na ako doon dahil bilang dating evangelist ng social media. Tama. Ako rin nawawala na ako. Ngayon lang ako medyo sumisilip-silip ulit. Kasi ito pa, noong unang panahon, di ba yung mga sinaunang nagpe-Facebook, mga nerdo yun Sino yung magnet ng nerdo? Ito. Ikaw. Kasi,
kickstart mo, ang bilis nun. Hindi mo lang kasi gustong gawin. Meron kang reluctance. Nung nagsi-Strange Brew nga, 2001, naalala ko, sinama ka sa naka-nominate ka sa FHM na top 100. Oh my God, are we bringing this up? Hindi, nakita ko sa Kasagsagan ng FHM yun, ha? Pinoy Exchange. Pupunta ako ng galleria, office natin sa Emerald Avenue. Pupunta ako ng Robinson's Galleria para mag-internet. Tapos titignan ko yung Pinoy Exchange. Lalabas doon na naka-nominate ka nga. Tapos oh my God, Pinoy Exchange. Hindi, panalo naman yung mga thread doon. Astig. Mamaya, bago mawala sa isip ko, alala ko, may nahanap akong isang stack ng fan mail. Isang envelope. Hindi naman stack. Isang envelope ng fan mail na 2001 vintage. Ganda sana next time na lang kung... Bago ko umalis, dapat maulit to. Obviously, walang katapik-tapik to na all over the place. Rock and roll. Sorry, guys. Kung nanonood kayo ng Strange o ng Brew Rats, nakikinig kayo doon, gantong-ganto rin lang yun. Tama. Siyempre, absent si Tado, pero ganito rin yun. Tama. Ano yung pinag-uusapan natin? Fuck. Pinoy Exchange. Pinoy Exchange. Sa Robinson's Galleria. Reluctant ka, ayaw i-embrace yung... Kasi kung pinakinabangan mo yung mga nenerdo-nerdong sobrang mga simp mo nung 2001, ikaw ang reyna ng otaku nun. Ikaw yung mutya ng nerd society. Kasi magkakabatch kami nung high school eh. Walang UPIS eh. Walang attack kay Alodia Gosing Piao Walang anything. Kaibigan natin yan. Super Idol panalo natin yan. si Alodia. Hello. Pero ikaw, matanda ka ng 10 taon doon. Kung stinrike mo while the iron is hot, Noong 2001, baka nahigitan mo pa yan si Alodia Gosing Piao. Hindi pa nga malakas yung internet nung panahon natin, di ba? kung sinimulan mo lang. Okay. Hindi pa huli lahat. Fine. Kung mag-cosplay ka kaya ngayon. Sabi nga namin, si Tado sasuggest, yung FHM, hinahanap siya. Sabi, photoshoot tayo doon sa refrigerator, mag-brakalak. Di ba sabi niya yun? Teka. Meron. Nakulang ko yun. Nagkatotoo yun? Oo. Nasa tabi ng refrigerator. Pinisulan ko yun. Teka, nakita ko sa Tumblr eh. I-insert natin. Yan. Oh yan my yung picture. Siyempre hindi nyo nakikita. Pero nag-i-exist yan. Naalala ko yun. May hawak ka atang DVD na Maria Ozawa eh. Brew Rats yun. Hindi ko na maalala. Brew Rats, oo. Brew Rats time. Ano yan? Medyo ano yan. Late 2000s di ba? 2010 na siguro to. At tabako yata dun eh. Hindi, pero yun nga, bago pa yan, Strange Brew Days. Ano yung Strange Brew? 2000 sarado? 2001. Yun. 2001. Kung nag-strike tayo doon, ikaw. Hindi, ikaw naging... Alodia Gosing Piao. ng Gen X. Ng Gen X. Pero hanggang ngayon naman, kasi sa mga... may mga nakakikita ko, mga renegade upload ng Strange Brew. Yung mga nagko-comment doon, eto yung kinalakihan ko. Eto yung kasabayan ko nung high school, nung college, nag-aaral. Si Erning, si Tado. May isang generation. Kung Gen X man yan, ano ba tawag doon? Millennial at saka Gen X din. Millennials and Gen X. Yun yung natin, sakop. Pero yun nga, ang point lang nitong segment ng pinag-uusapan natin, yung maging reluctant kang i-embrace yung attention na yun. Hindi pa nga online masyado nun dahil hindi pa naman masokmed nun eh. Pero dun sa iilan-ilan na mga portal o forum, sobrang sikat nunod na imagine mo yung iba nag-apply ata na makakuha dun sa mga FHM na yan. Ikaw nilalagay ka dyan, ayaw mo lang eh. Tapos ito tuloy yung picture mo. Yung audience niyan, yan yung mga nagfo-forum, nagfe-Facebook, nanonood ng mga channel tulad ng AnTV. Yan yung mga Studio 23. Studio 23, andun ka, di ba? Later pa. Yan yung mga naghahanap ng alternative sa mga nakasanayan na. Nakamiss ang forum. Ikaw ang reyna nun. May mga mailing list pa nun. Yeah.
Putang ina ng Diba? mailing list. Tama, mailing list. Pacific Internet, di ba yung EDSA mail, pagka EDSA mail ka, di ba? Zoom internet, yung mga sinascratch na gano'n, tapos 100 pesos, 3 hours. Tsaka yung phone internet, mabagal. Di, wala pa nun. Baka wala, hindi nag-exist Nung yun. nag-Ustream tayo, meron konti. Ustream meron na, nung Meron na 2010 hanggang 12 ata. Oo. Meron ng Pero Strange Brew, wala Pero, pa. wala, ano pa lang yun, nagsa-start pa lang na mag-mobile Mabagal. internet. Oo. 3G. Pero nung Strange Brew, nung last season natin, nagkaroon ako nung Nokia 7650. Yung nagsaslide yung unang may camera. So meron din akong mga picture natin nung shoot. Yun yung medyo malinaw-linaw na yung camera. Malinawish. Yung unang Nokia na may camera. So, diyan mo pinicturean yung ano natin, di ba? Sa Parisan, si Hilda. Oo. At saka yung Ito. bumibili tayo ng Ng DVD, ng CD sa Tandang Sora. Yan. Yan mga picture na yan. Shout out kay Abdul. Napakalabo ng mga kuha. Ito yung mga picture ng Strange Brew na galing sa Nokia phone. Yan. Ang galing kasi ako lang nakakakita eh. Makikita nila Ikaw lang ng na ako editor. nga eh. Buti magtatago ako ng mga stuff. Oo nga. Tama. Archive, mahilig ka mag-archive eh. So, Buti, masinop ka sa ganyan. Marami sa nanonood dito, yung 6 na manonood nito. Malamang ang mga magiging FAQ niyan, yung 15 years ng mahigit na hinahanap na kopya ng episode. Ito nga, inaayos na namin. Pina-voice over ko sila. Tama. Pinili-remaster namin yung ng konti. Pero hindi ko kayang ayusin lahat. Ang bulok ng audio eh. Talagang, natiis nyo naman yan nung araw eh. So, kasama na sa nostalgia yung pangit na audio. Ilang video ba yung tinitignan natin 36, sa box mo? 36, 38 na episode. Ng Strange Total Brew. na yan. Oo, 3 total seasons. Okay. Ngayon, yung mga episode nun, meron pa tayo naging bonus siguro 2 episode nung Lupet. Yung show namin sa TV5. Yeah! Kasama si Lourdes, Kasama ganyan. si Lourdes. So may sinut tayo na gano'n, yung Patis Factory at nakalimutan ko na, sa bahay ni Dix. Hindi yan pwedeng i-post sa YouTube, hindi pwede sa Facebook. Kasi bawat episode niyan, baka mahina na yung 10 copyright strikes. Kasi nung araw, sobrang obscure yung channel natin, walang may pakialam dun sa mga ganyan. Tama. Basta nasa playlist ng NU107, pwede nyo gamitin yan. Yun. So, sasabit yun ng sobra. Ang utak nila doon kasi parang radio station lang yan. Oo. Pagka may pinatugtog kang kanta, so what? Extension. Kasama na yun. Oo. So, hindi Buti po nga, pwede pinili yan. ka eh. Oo. Ang mangyayari either ma-take down yung channel, mawala yung audio niyan, or tipong yung video ma-demonetize or Tanggalin, hindi man lang i-air. baka hindi mag-air. Baka ganun. i-pull down. I see. So, hindi mag-work. hindi talaga pwede. Okay. Ngayon, kung tatanggalin naman yung mga kanta, kasama yung sa nostalgia eh. Yung paggamit ng kanta ng Bioman, yung mga... Eh kung sa XNXX natin ipa-upload. Tingin ko okay. Okay sa hub. Ano? Sa hub. Ano yung hub? Yung hub na yan. Yung may drums na intro. Okay. Okay ba dyan? Pinyori ka pa, hindi mo alam. Hindi ko alam yun. Alam mo yun. Luma ako eh. X-Videos pa yun. Alam mo ka. Hub. P-hub. Blank hub. P-hub. Oo. Hub lang tawag sa mga Gen Z. Hindi. Ayoko na sabihin yung Oo P-O-R-N. nga. Akala ko ganun na yung tawag ng mga cool eh. Hindi, akala ko rin yun yung tawag ngayon eh. Parang pinapakinig. Load tayo ng hub, pare. Pare, my room or your room? Blank hub pala. Oh. Okay. Hindi, pwede yun. Tingin ko pwede rin yun. Pero baka may ganun din yung restrictions eh. Hindi nyo Papagalitan tayo kasi walang bold. In-upload nyo, walang bold. Oo, baka magalit Hindi, sila sa atin may doon. mga nag-upload doon ng walang bold. Ganun? Ang nakakatawa, may isang user ng pangalan niya, Ryan Kramer. Tapos parang mga sobrang wholesome na mga bagay ginagawa niya. Pero kasama niya, mga performers. Ha? Oo, mga wholesome na bagay yung gagawin nila. Hindi bold. Pero mga sikat na Oo, mga sikat. bomba star. Luma ng term. Halimbawa, nagpipiko siya kasama ng Bomba Oo, Star. parang gano'n, Ryan Kramer, pangalan niya. Creamer. Ang galing nga, pero parang totoo yung pangalan eh. Anyway. Sino mga Bomba Star nandyan? Alam ko si Riley Reid na kasama niya, Riley tsaka si Reid. No Face Girl. Teka. Yun na, yung mga tanong. Okay. Imagine natin yung mga tanong para sa kanya. Anong mga tanong? Hindi, imagine ko na kasi hindi na tayo nakakuha ng tanong eh, na para itanong sa'yo eh. Malamang
Parang interview ba to? Okay, akala ko magpapasa tayo ng sulat. Pero... Kailan ka mag-upload uli ng mga My Day, ganyan. Para up to date sila sa happening sa buhay mo. O gawin natin quick fire. May asawa ka na. Tama. May anak ka na. Tama. Afam ba yun? Tama. Ginagawa mong Pinoyan niya eh. Tapos na yung interview na. Yun na yung mga kailangan yung malaman. Pamilyado na to. Kung bagay yung mga wakahaka niyo, totoo lahat. Huwag na kayong makulit. Nag-abroad ba ako? Tama. Saan bansa? Sa Switzerland. Mahal ba bilihin doon? Tama! Saan naglalaba? Oh my God! Paano naglalaba doon? Ano? Paano naglalaba? Washing machine. Okay. Paano nagsasampay? Dryer. Hindi pwede yung sa... Pwede sa bahay. Parang meron kang portable na sampayan. Sa bilad, di pwede? Magalit ng Pag kapitbahay. summer, pero pag winter, edi titigas. Pag may snow. Magiging yelo, tas titigas. Parang pag kinuha mo, parang solid siya. Dahil yelo na. Tama ba yung mga Swiss knife? Sa pag-alala ko, minsan nasa grocery lang. Oo, madami. Siya kamura yung mga knife na matitibay at magagandang klase. Yung urig na kahit yung maliit, grabe yung talim nun. Oo, sobrang yung ganda panalo. ng blade. The one thing na relatively mura, yung mga knife. Swiss knife. Kung halimbawa, bumalik ka ng Switzerland, kung bumili kang madami, benta natin dito. Pwede. Baka mura lang doon di ba? Well, for that quality, mura siya. So that same knife, pag dinala mo rito, siguro triple or quadruple. Tapos siraan natin yung mga ibang Swiss knife. Sabi na, fake yan. Huwag kayong bibili niyan, di ba? Ano kaya sasabihin ng customs kung yung maleta ko puro knife? Ang dami-dami. Ay, pasalubong. Pasalubong lang po lahat yan. Oo, pasalubong. Pero, Kapag gamit, may Swiss knife ako para sa tinapay, may Swiss knife ako panlagari. Sa bag, sa kotse. Swiss knife, edi yun yung portable, di ba? Yun yung ganun kaliit. Yung ganun. Meron ako dito. Ito na lang natira eh. Marami ako dito dati. Marami kang Swiss knife? Dati. Marami. Wow! Tingnan niya, ba't parang manipis? Ito yung compact. Yan yung isa sa pinaka-compact. Legit check nga. Legit check. Pinalagyan lang ng may nakasulat. Personalized. Personalized. Wow! May lyrics ito ng kanta ata ng Smiths. Kung hindi ako nagkakamali. Si Erwin ang nagpagawa nito. Pwede bang ipamputol yan ng Toblerone? Oo naman. Kaya yan. Kaya. Ito ang talim yan. Ayan. Ito yung... So, yung bundok ng Toblerone, nandoon sa Switzerland. Okay. Nakita mo na. Oo. Matterhorn. Mukha talagang... Ganun na ganun siya. Triangle. Parang hulis Toblerone. Yeah. Pero hindi perfect. Parang yung drawing ng bundok dun sa packaging ng Toblerone. Ganun na ganun. Yun yung Matterhorn. Teka, ano may nangyari sa Toblerone? Di ba, nawala ba yung gap? Paano ba alam ko may nagbago sa kanya? Maraming flavors. Hindi lang siya milk chocolate. Ngayon may iba-iba. May white chocolate. At saka meron na atang hindi ginagawa sa Switzerland. China, no? May din China na sweet Toblerone. Ako parang naging, bago ako nagtago sa internet. Talaga? Hindi peke yun. Parang Japex na hindi, Toblerone? sa kanila rin yun eh. Pero parang may ibang lugar na, anyway, wag na nga lang natin, i-edit out na lang natin. Wag mong edit out. Hindi, walang edit. Mo lang. Tama rin ako mag-edit. Walang edit. Panoorin nila buong 3 oras ng walang kakwenta-kwentang kung saan pumupuntang usapan. Ginusto nyo yan eh. Walang alisan. Pag ito, in-stop nyo nang hindi pa tapos, susundan kayo ni Tado. Sorry, Tado. dahil liliit bird nyo. Tama. Akin ba to? Tubig. Sige. Asan na yung sulat na babasahin natin? Babasahin ba natin? Sige, basahin na natin. Basahin na natin. Tapos kung saan na mabupunta kung may mga magustuhan tayo, yun yung may pag-asang baka magawa natin ng sige. reenactment game. Basta tayo isa lang tapos... Or baka kailangan niya ng advice. baka kailangan advice. Sige. Kaya Kung hindi, laitin natin, di ba? Pwede rin. Nag-advise tayo, mapunta sa iba yung usapan. Ganon din yun. Di ba? Ganun din yun. Simulan natin doon sa una kasi para mga 20 ata itong Yung mga nagsabi ng first, yung mga first comment, di ba? First comment, first. Uso pa ba yun? Ito. Uso yan. Simulan natin. Ito yung una. Ikaw muna ang gusto. Okay. Ikaw muna. Mali po. Malabo. TFTC. TFTFZ. Palinawan mata nito.
O ganyan na tayo magbasa ngayon. Ganito ka Sabihin rin, natin distansya. kung, pasok sa topic. Oo. Mamaya, Oo. baka friend zone na naman yan. TFTZ. Hi. Check mo muna kung nagpapatago siya ng pangalan. Huwag natin Hindi na. No? Sige, huwag na. Huwag mo sabihin na Miguel. Okay. Miguel lang, Miguel. Fanatic ako ng TFTFC dati. Share ko lang love story ko. Ayan. Nursing student ako, batch 2009. Pero na-late ako ng graduate to 2010. Sana may kinalaman to ha. May pa-intro ka pa na ganyan. Nakasabay ko si girl sa review and hindi ko siya napapansin dahil may girlfriend ako nun. Okay. After ng review, sinabi niya sa akin na meron may crush sa akin. And si girl pala yun. Okay. Sino nagsabi sa kanya yung girlfriend niya? Hindi, yung girl, may sinabi sa kanya, meron may gusto sa'yo, yung pala siya na. Oh. Okay. Timing. Wala na ako girlfriend. And tinuka ko ang lumalapit na palay. Sabi ko na. Tinuka, hindi pa nga niya alam kung sino tutukain. Kaya nga. Okay. Okay. Halos inamin na pala. Okay. Okay. Sinabi na. Nag-date kami until 2011 and nag-work habang naghihintay ng exam results. Sinabi ko sa kanya na lumipat sa work ko para lagi na kami magkasama pero hindi niya ako sinunod and dun naputol ang contact namin. After 1 year, nag-usap uli kami and nabaliktad ang sitwasyon. Ako naman ang naghabol sa kanya. Umabot sa point na sinabi ko sa kanya na pwede ko ba siya maging GF sa birthday ko and nag-date kami sa EK. Wow. Tinanong muna niya, tapos nag-date sila. Kung pumayag yun, matik na yun, di ba? Parang papayag na yun. Kasi kung nakikripihan sa'yo, di sama sa EK yun. Hindi nga. Sabagay, Pero baka naman gusto niya mag-have fun. or Sa gusto niya EK. makalibre. Iba Diba? ba? Parang hindi mo malibre. Hindi pwede mag-assume eh. Kailangan nung sigurado ka sa consent. Ba't tapusin mo na. Okay. Sige. Lagi kami nag-date and may nangyari na rin sa amin. Ay! Pero walang official label. Okay. Hanggang 2013, matagal-tagal din ha. 2011 to 2013. So, 2 years, FB. Oo. May nagde-date, may nangyayari. Okay. O walang official. Hanggang 2013, umalis na siya papuntang US para maging nurse. And doon na naputol ang aming no-label relationship. Sa ngayon, may family na ako. And balita ko, wala pa rin jowa si girl. Okay. Matindi tong taong to, may pamilya na. Naiisip pa rin si girl. Kaya nga, sinulat pa. Salamat sa pakikinig mga idol, Mr. Labo. Also known as Miguel Sira ang pamilya. Pag hindi niya nilagay sa email na huwag banggitin sa simula, pasensyahan tayo. Ayun ka, Miguel Mr. Labo. Nurse na may pamilya. Tag niyo siya. Ate girl. Teka lang, Naiisip sinong ate girl? Yung nurse. Yung nurse. Hindi yung asawa niya? Abroad. Hindi, baka nanonood Ate girl na. din yun. Baka yun ang mas kailangang pagbigyan okay. natin ng pansin. Okay. Hindi, yung payo na lang para sa... Sa asawa. Hindi, baka naman nag-share lang siya. Nag-share nga lang. Salamat sa pakikinig eh. Wala man tanong eh. Wala naman. Okay, sige. Maski na. Mas pagsabihan ba't pa rin natin. niya naiisip, di ba? Kaya nga, sabihan mo. Huwag mo na isipin yan. Bubo na. Hindi, mas malapit yung camera Ano niya dito. isipin? Yan. Dito, Tapos dito. na eh. Di ba? Tsaka... Saka yung nangyari sa EK, unforgettable. Wala silang EK na itong asawa niya ngayon. Mas Sabagay. memorable yung... Ano yan, 2011? Ilang years ago yun? 14? 14. Diba? More than 1 decade ago. Oo, ang tagal na nun ah. Naalala pa rin niya. Naalala pa rin niya. Detalyado. Wow. Baka mas matimbang to si EK girl. Ay, nako. May mga sugat na hindi gumagaling. Ganun talaga yun. Or baka Yan yun naman lang, talaga yung yan. feeling lang inaalala niya kasi baka yung standards niya nun, yung kilig. May baka yung kilig lang nung moment na yun, tumatak sa kanya. Pero kung nag-pursue yun, posibleng wala na yung kilig na yun. Kaya i-cherish na lang niya sa isip niya yun, tapos itabi na niya, tago na niya. Okay na yun. Alam mo, Mr. Labo, hingin namin yung email ng Mrs. Mo, forward namin to, kayo mong dalawa mag-usap. Oo. Palagay ko siya yung mas makakaintindi sa'yo. Magpapalinaw ng mga bagay, Mr. Labo. Di ba may kasabihan? Yung parang the greatest love is the love that... I forgot. Sa bata, Parang the greatest love of all. Hindi.
Yung love I na believe that children hindi- are The future. Teach them well. Mula sa kanta And ni let Whitney them lead Tyson. the way. Whitney Houston. Whitney Tyson. Parang the love that never was, yun yung Ganun yun ba? yung greatest love ng tao. Ganun yung love ba? na hindi Namukad nagkatotoo. God. Ay, Chan, sakit So, naman. yun yung pinaka-matindi. So, lahat ng sumulat malamang dito, yung mga pag-ibig na naunsya, yun ang the best. Sa lahat ng hindi nagkatuluyan, yun ang the best? Well- Sa mga ex dyan. Kayo ang the best. Sa asawa mo. Ikaw, parang Sa sabi ating, sa niya. ating tatlo, ikaw lang may asawa. Oo. Sabi ko lang na may kasabihan na gano'n. Na hindi ko maalala exactly kung paano yung Hello, pagkasabi. Nililigtas na nga kita sa pagbanggit kay Whitney Houston eh. Okay lang Oh, eh. next. Whitney Houston, okay. Salamat, Mr. Aday. Labo. Okay. Okay. Okay, next. Paano ba tong sulat na to? Akin na, nagigilay yung magbasa ng malabo. Walang Teka. Screen cap. Screen No? cap siya. May picture? Hindi, naka-type na siya. Screen cap. Hindi, nilagay yan sa notes. Malamang. Kaya nga. So, ano siya? Hindi niya kinapi-paste. In-screen hindi. cap. Oo. Okay. Ano ba yung mga kabataan ngayon? Teka lang. Screen cap, walang copy-paste. Ang title nakalagay, share ko lang, nag-comment ako sa music video na Multo by Cup of Joe. Ha? Yung bandang Cup of Joe. Ikaw, Oo. bata. Alam mo yung Cup of Joe? When it's... Okay. Oo, nag-comment siya. Baka comment niya to. Alam ko lang, kantang Raining in Baka Manila eh. yung comment niya, nilagay niya dito. Okay. Tapos na nakalagay, di naman siguro aabot ng 5 minutes, no? Kasi nilagay ko dun sa panawagan, huwag namang sobrang haba na parang biag nilamang ang sulat nila. Kasi hindi kulang yung oras. Okay. Diag nilamang eh, no? Okay. For me, this song is about a haunting regret or opportunity. Uy. There's someone I really like for a long time. She's a great person. Fierce yet mahinhin. Her personality, the way she does things, makes me want to know her more. Wow. I'm consistently drawn to her. Wow. I still remember the first time I made eye contact with her. English. Lyrics ba yan ng kanta? Hindi, comment niya dun sa music video. Okay. Lit nung phone, teka. I still remember the first time I made eye contact with her and that she's the start. And that's the start pala. Pucha, ang liit ng font. Pag eye contact nga ba, teka lang, gano'n ba katagal ang eye contact bago magkaroon ng something? Ito, testingin natin. Ganun, Tol! Baka mawala, liit eh. Teka, buuin ko to. Zoomin mo kaya, ganunin mo. Picture naman yata yun eh. Mga matatanda na eh. Ganyan talaga. Teka. Oh, yan, matanda, nawala. Hindi. Nawala. Yan. Oh. Teka. Yung look niya, fierce yet mainin. Her eyes are mesmerizing. Mm-hmm. Many Okay. years have passed and we've become good friends. Nako. I still haven't confessed my feelings up to now. I don't know if I ever will. So here's my anonymous confession to you. Teka lang, sinabi mo na yung pangalan mo eh. Sinabi ko ba yung pangalan? Di pa naman. Sige, tuloy lang. Bahala. Rewind nila yan pagka... Although you might have known already that I have feelings for you because of our two friends na madaldal, I have dreamt of you 2 times and it portrays my regrets of not confessing. So I hope na in this kind of way, ay malesen yun. Cause it haunts me. I really like you from the first time I saw you and I gotta say, I've fallen pretty hard but I'm too scared of rejection na I'll receive. You're a wonderful person and thank you for being part of my life. Ikaw ang taong naalala ko kapag Cup of Joe ang banda kasi you're the first person na I've asked if kakilala or nakikinig ka ng Cup of Joe nung bago pa sila. I hope you will stumble on this and I'll always be your number 1 supporter from afar. Take care always. So, Ginawa tayong likod ng upuan ng bus.
Oo, yung magsusulat ka, no? Sa cubicle na Nagbandal. O yung cubicle na ginawa mo kaming ganon. Oo. So, nakabandal sa likod. Nakabandal eh. So, hindi ko I love sasabihin- you. hindi ko I sasabihin love yung you, pangalan Inday. nito. Ganon. Huwag ko siguro sabihin yung pangalan, ano? Sinaktan mo ako, pero mahal pa rin kita. Di ba may mga sulat na ganon? Aabot daw. Kasi hindi, sakay dito sa mismong bus na to. Bababasa yan. Nung sa UPIS, may nakita ko na sa loob, sa science department, sa loob ng shell, may nagsulat. Loob ng? Shell. Ah, Wow. Shell? Oo. Naka-pentel, ganon? Ballpen or pentel. Okay. Meron sa loob, pero medyo spicy yung laman. Unong tulad ng? Parang may namin siya na nakipag-jurger siya sa high school. High school? Oo. LM na department yun, ha? So, LM, ewan ko, kung totoo yun. Alam mo yung shell, di ba minsan nakaganaw sa tenga yun? Oo. So, Maririnig eto mo yung bumubulong. dagat. Gine-jerger kami. Gerger. Ano yung dinoy sa over ng shell? Ano yung ginagamit na term na ano ngayon? Bembangan. Bembang. Oo. Pero Bembang. lumang term na yun, ha? Ngayon lang naging... Yung jerger. O yung Hindi, bembang. Tagal na nun. Yung lulu. Lulu. Naglululu. Pero... Nanood ng Humble, Oo. naglululu. Oo. Alam mo yung lulu, narinig mo na yun? Hindi ka kasi nag-Facebook eh. Wala kayo lulu. Kahit tado ko natutunan yun eh. Yung lulu? O yung word na yun. Pati yung lulu, dati pa gamit na ni Tado? Oo. Oh. Hindi ko nga alam yung lulu Bisaya eh. ba yun? Tama ba guys? Los. Hindi. Maglulu. Sabihin Mag-jerger. Ay, Mag-jerger. Masterbit. Magjabul. Kasi, nakakarinig ako, alam mo yun, mga comment section dun sa mga video. Pag may sexy, di ba, na parang lumabas dun sa YouTube na pinapanood mo, itinatag nila yung number. Sa, bawa, 4221. Dito sa moment na to, ako naglulu. Manyaki. Sinabi pa. Parang i-click mo yung, tapos siguro may bubay na umalog. Dito ako napalulu. Wala na to connection. Wala. Hindi, pero pag nanood ka ng YouTube kung saan ka napupunta eh, di ba? Pero yun ang mga words na ano. Ang galing, may mas nasa ilalim pa ng bato kayo sa akin. Bembang, lulu. Hindi kasi siya ang curator ko ng ng mga internet eh. So, Una mo na-encounter yung bembang o lulu, tinanong mo sa source mo. hindi. Matagal ko na alam Alam yung mo mga na. words na yun. Oh. Yung lulu, hindi ba Bisaya word yun? Ang alam ko, Filipino language yun. Sa Bacano, lo. Yun! Lo. Oo, okay. Gets ko na. Paano? Ano yung lolo? Lulu. Lolo. Talagang... Yeah. Magbakbak. Pero ang spelling, L-O. Lolo. I guess. Pero may ano triangle. mo alam yun, lolo? Kasi parang syempre maririnig mo yun na Oo, parang, mag-iba yan baka naglolo. Open-minded kayo, manita ng pamangkin, gano'n, lolo. Okay na. Pagbukas ng pinto. Maghugas ka ng mingan, puro ka lalo. Na gano'n? Narinig mo? Pagkatapos niya, huwag may karne. Pagkatapos yan. Kasi confrontational naman. Siya baka na, hi. So, Paano? Yusin na sige, Lolo. sample nga. Paano? Halimbawa, pagpasok mo ng pinto, nakita mo, action! Hoy, kasi tayo mabut asali. Tapos mo mamanlo. Ngayon yung naglololo. Ano reaction? Kasi parang common na word. Si Hindi, bang yes? Siyempre sasabihin mo hindi. Huli na. Paano ba yun? Kasi out loud, kasi sa kulturang kinalakihan ko, pagka ganun, hindi na pinag-uusapan. Ngayon may term na para doon. Sabihin, pangsita talaga siya. Hindi naman, parang minsan kunyari, Hapagkainan. nasa kotse kayo, Oo, tapos yun. nandun yung mga babae sa likod, tapos yung may driver, Ayun, para lolo. mukhang may ginagawa Oo. siya. Habang nagmamaneho. Alam mo, maraming manyakis talaga ngayon. Ang hirap nun. Hindi, kala ko sa Di ba hapagkainan. naka-automatic naman? Habang nakapark. Yung mama mo, Habang sasabihin, nakapark. ikaw, hindi ka nag-aaral, puro ka lo. Oh, pwede. Ganun. So may ganun, may... Oo. O di syempre yung tatay nandun. Parang, oo. So kung hindi ka pala, wala kang commandong language, malilito ka lalo na kung lolo at lo. Iba talaga yung lo. Hindi ka kung hindi ka master sa isa Lolo. sa dalawang yun, Mga Tagalog, mali yung ano nyo eh.
Lolo, siguro yun. Hindi, pero alam ko, Lulu. Pero Lulu, okay, tingin ko gets kay ko. Tado ko nakuha eh. Si Sabayton dapat nandito siya. Siya yung Cebuano master eh. Oo nga. Akala ko nung una sinasabi mo, los-los. Hindi, diba iba sakit yun. Okay. Okay. Okay, next sulat. Medyo mahaba to. Okay. Bilisan mo lang ang Alright. basa nito. Maui and Sons. Di ba tatak ng ano to? Yun ang Tatak sender, ng nakalagay? damit? Sender? Hindi. Yung sender, sabihin ko yung sender? Sige. Patrick. Sige. Okay, title is Maui and Sons. Sorry to. Magbalik tanaw tayo sa taong 2004. Isa akong freshman student sa isang yung spelling naman kasi ng private, sa isang private school sa Laguna. At dahil galing ako sa isang public school, alam ko sa sarili kong isang bagong mundo na naman ang papasukin ko. Sorry, lalakihan ko. Kabaligtaran sa sinabi Taguro. Anong Taguro? Taguro. Karakter rin, di ba? Karakter, sa Ghost Fighter. Oh, okay. Kabaligtaran sa sinabi ni Taguro, masyado pa akong mahina para sa mundo ng mga halimaw. Wow, so figurative pala yun. Sabi kasi ni Taguro, masyado akong malakas para sa mundo ng mga tao. Oh! So, siya, baligtaran. Masyado siya mahina nanonood ka for pala them. ng Ghost Fighter. Oo. Okay. Aminado akong mahina ang loob ko, lalo na sa pakikisama sa mga babae. Pero agad akong nagkaroon ng mga kaibigan at nakahanap kahit papano ng circle of friends. At mas lalong dumami kasi malupit daw akong gumawa ng mahahabang dedication at mag-modify ng page sa Facebook namin. At mag-modify sa Facebook page namin dati na kung tawagin ay Friendster. Oh, so old school din siya. Parang dumaan lang ang unang taon ko sa high school. Sobrang labo. Pero hindi ko makakalimutan yung una kong naging crush sa taon na yon. At dahil nga campus crush siya that time, lahat ng kaklase ko at mga nakakasalubong ko sa hallway, tila mga asong lobo na nagagalit kapag nalaman na may dumagdag na naman sa roster ng mga nagkakandara pa sa crush nila. Abanger. Abanger siya. So ayun, di ko alam, parang naging maalat na papaitan. Teka, maalat ba yung papaitan? Di ba dapat mapait yun? Mapait yung papaitan. Oh, so... The figure of speech yun. Mapait na nga maalat pa. Maalat kasi yung maalat. Ah, ganun ba? Pag inaalat. Oh, okay. Aba, daming figure of speech. Literary yan. Literary artist. Parang naging maalat na papaitan na lang yung love life ko at nag-focus na lang sa paglalaro ng Dota with friends ang naging buhay ko nung unang taon ko sa high school. Kasama na doon yung natutuhan kong mag-cutting. Cutting class. Bad yan, bad. Bad. Dumaan ang pangalawang taon ko sa high school at dito nagbago ang lahat nung dumating ang isang Englishherang transferee. Englishherang transferee. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Maui. Kasi na-offend siya pag tinatawag siya sa pangalan niya. Ha ha ha! Bakit kasi parang pinagtripan siya ng magulang niya at pinangalanan siyang Manuelita. Oh, okay. Di ko tuloy alam kung lasing ba yung tatay niya nung maisip niya yon or yung nanay niya is naudyukan ng mga bumubulong sa mga tenga niya at naisip niya ang pangalan na yon. Usually, pinangalan sa lola. Pag ganun yung kaluma ang pangalan. Tama. Or in-expect nila lalaki, tas naging babae, at siya dapat si Manuel. Modify na lang nila yung gusto nila. Modify na lang, oo. So ayun, dumating si Maui. Morena, mahaba ang buhok, amoy sunsilk. Lalo na pag hinahawi niya ang malakabayo niyang buhok.
Wala kabayo eh. Sobrang bango. Tulala na lang ako, lalo na nung nagkaroon. Pag ganun lang. Ganun lang. Wala ka. Mo! Pucha mo sandwich, pare! Wala kabayo yung buhok. Ang galing mo mag-describe eh. Literary artist ka, sir, ha? Oh, tuloy. Teka, nasa na ako. Okay. Sobrang bango. Tulala na lang ako, lalo na nung nagkaroon ng welcome party para sa mga sophomores na tulad namin at freshmen. Napatulala na lang ako sa cocktail dress na suot niya at siya mismo ang nagtahi at nag-design. Wow, galing. Imagine, second year high school, 14 or 15 lang kami nun. At kaya niya nang gumawa ng ganon. Sinong hindi tatamaan ng ganong klaseng babae? Tanga lang ang hindi. Mananahin. Manana. Talagang Hindi mahilig sa kabayo. Hindi ko matanggal yung image na pangkabayo yung buhok. Brad naman eh. Sinira mo eh. Naamoy sunsilk. Amoy sunsilk. Tapos may makina gano'n yung singer. Parang Bojack. Cocktail dress to. BoJack Horseman. Bojack North. Pwede itong lagyan ng reenactment AI. Oo. No? Oh, yung So, kastik kabayo. ba lang na naka-cocktail dress? Naamoy sunsilk. Oo. Naman na may Tatahi. dress na Tahi pa. specially sewn. Yun, Okay. oo. Okay. Dumaan ang isang buwan. Napansin ko, lagi lang siyang mag-isa. At tila ang mga it girl sa school at sa section namin, parang bad trip sa kanya. Ako naman, bilang curious na bata, ewan ko kung anong sumapi sa akin, bigla na lang akong naglakad papunta sa upuan niya. Sabay sabi, hayaan mo yung mga yan. Di natin yan sila bate. Wow. Sabi ko, Wow. pwede bang magmura? PI. Huwag lang. Sabi ko, lintik tayo na. Anong sinabi ko? Ngumiti siya. At shit! Tainag! Ngumiti siya. Mura-mura naman. Namula ako. Englishera eh. Paano yun? At sabi niya, nice to meet you. Doon na What's hindi bate? Englishera eh. Diba? Paano kaya murahin yung image ng kabayo? Mukhang kabayo. Sige, tuloy. Nice to meet you. Doon na nagsimula na magsabay kami kumain pag recess. At kapag nahihirapan ako sa English class, agad niya akong tinuturuan. Sa uwian naman, hindi matatapos ang araw na hindi kami magpapalitan ng biruan at tawanan. Hindi ko namalayan, nagkaroon na ako ng girl na best friend. Nako. Yun. At ganun din siya sa akin. Pero di niya alam, di lang girl best friend ang turing ko sa kanya. Hahaha. Jokes on her, my dude. Ninja pala to. Ninja. Natapos ang pangalawang taon sa high school na makulay. Dumaan ang pangatlong taon ko sa high school at walang nagbago sa aming dalawa. Pero buwisit, may transferee na naman. At agad kong tinignan si girl best friend kung anong reaksyon niya sa bagong transferee na lalaki. Okay. Siya yun dati. Ganon siya eh. Di ba? Transfer din yan eh. Di ba? Kumikinang ang mga mata niya. At sabi ko na sa sarili ko, ano ang lapit-lapit mo na tapos isang iglap, kaboom! Yun. Palayo ka na ulit.
Aamin na ba ako? Nakasulot. Parang mas malakas yung dating nung bago. Oo. Tsaka baka Inglesero. Oo. Saka baka horse. Kabayo Muy din. Sanzik. Nakakabayo, okay. Aamin na ba ako? My heart says yes, but the brain says no. At ayun, ano pa bang malupit na ending para sa junior high school life na ito kung hindi isang malaking fuck you. Talo na naman. Ang torpe kasi. Ayan, talo. Kasi, naging sila nung transferee. Dumanang last year ko sa high school, medyo napalipat ako ng circle of friends. Dota dito, Dota doon. Napalayo ako Nalulong kay... sa bisyo. nalulong sa Dota. Oo. Napalayo ako kay girl best friend. Cutting dito, cutting doon. Siguro di ko alam. Wala na din akong mapagsabihan ng problema ko sa pamilya ko noon. Si Maui, ayun, sila pa din nung transferee. Ang saya nila habang ako, ayun, nakikipag-trash talkan at miserable. Natapos ang high school life na torpe at miserable. 2008, lumipat siya ng eskwelahan at naging scholar ng bayan sa UP at ako nabulok sa alma mater ko. Nawalan ako ng balita kay Maui. Graduate at after 5 years, nagyaya ng reunion ang mga high school batchmates. Dumating si Maui na may kasamang 2 bata. May anak na sila nung transferee dati. Siya, high school pa rin. Nabulok sa alma mater eh. 2 small horse. May 2 small horse, mga pony. May pony. Natila, nakuha ang mga mata niya. Sabi ko, okay. Buti hindi yung buhok. Buti nga, hindi buhok. Sabi ko, okay, talo na naman. Nag-backflash ang lahat. So, flashback, okay? Sabi niya, backflash. Sabi niya, backflash. Yan yung mga kinokorek sa kanya ni Maui, nagpapaturo sa kanya ng English di ba? Oo, It's tama. flashback. It's flashback, you know. You can't say backflash. Ew, You what's idiot. that? You idiot. Okay. Pero teka, nakakapagtaka. Wala siyang kasama na lalaki. Yun, naging single mom. At ayun, single mom pala Ayun. siya. Bibitinin ko muna kayo. Ha, ha, ha. Kayo na lang manghula ng ending. Aba, so, Kumbira to, kung bibitin pa. Sabihin mo yung pangalan. parang pag-iwan nyo sa amin nung Brurats Pizza pie. base nyo. What? May ano pa? Ano to, gante? Hindi kami nabibitin. May Hindi ugot. nang iwan. Tinanggal yung show namin. Tapos silang pambayad sa amin. Kaya wala sila pambayad sa amin. Si Sante yun. Gante, oo. Hindi nagsisante. Nagsara yung stasyon. Ay, Oo, sa lang tama. stasyon. Ano ba nangyari doon? Nalugi. Nalugi. U92. Sabi nila, it didn't make sense to renew the franchise kasi mahal. Oh, nalugi nga. So, Na pinaganda. Parang it's not you, it's me. Oo. or malay mo, hindi lugi, pero parang break even. So, hindi Hindi na profitable yan. Profit. Nasa Hong Kong tayo nung dumating yung balita na cancelled na yung Durats. May sinushoot na parang Nandun tayo sa friend zone. lobby sa harap ng Baden Powell Hotel. Tapos may tumawag sa'yo. Tapos sinabi mo sa akin. Tapos, Parang isang buwan na lang ako tayo. Naglulat sa Oo. net. Parang ganun. Parang ganun. Isang buwan Oh, na parang yata. may October taning eh. ka agad, may Oo, taning. may taning na. so parang tulala lang tayo dun sa Austin Road. Pag ganun tayo dun. Gago. Yeah. Hindi, Jordan na tayo yun. Basta Basta parang yun, hotel basta na doon. yun eh. Maraming afam. Meron pa siyang bleh. Teka lang. Dapat natin ma-define yung muntik maging kami. Kasi yung sinasabi niya, muntik ba talagang maging sila o ina-assume lang niya? Na-assume lang niya. Kasi tingin ko naman, baka wala talaga siyang pag-asa. Baka best Oo, friends lang siya. talaga. Oo. Oo. Kumbaga, hindi siya muntik. Sa isip mo lang muntik. Oo. Or may potential. May potential. Pero Lahat you naman never may know. potential. Pero Kahit si- anong atom pwedeng maging kung ano mang bagay. Tama. Si Caballo, wala talaga. Wala sa kanya pagtingin. Walang pagtingin sa kanya si Caballo. Sunsilk. Nung hinirit lang na
Hindi natin sila bate. Natawa lang sa kanya. Tapos, binigyan na ng matinding ibig sabihin yon. Ako nga, pinagtanungan lang ng oras nung college. Sabi ko, ayun na. Kami na. Oh. Secret Naalala ko yan, oh. Secret shot ako na yun. Si BC100, di ba? Sa bagay. Anong subject? BC100. Hindi, iba yun. Ay! Iba yun. Si ano? Sa film yan, di ba? Hindi, yung BC100 ay si elective. Si ano yan? Oo, basta ako naalala ko pa pangalan eh. Nagpa-edit sa bahay yan eh. Ha? Nagpa-edit sa... Hindi, yan yung Secret Shota, yung nagpa-edit sa'yo. Film, taga-film. BC100, hindi taga-film. Ibang course. Oo, broadcasting. Si ate BC100, nauna ako sa classroom, dumating siya, tapos parang nag-hello lang sa akin dahil ako pa lang yung tao sa classroom. Inisip ko na kami na. Ikaw, marami yung maaligid sa'yo nung high school. Yung feeling, syempre, ganyan. Parang, kumbaga, ikaw si Ate Kabayo, di ba? Na maraming nagkakagusto. Nasa sense mo ba kung sino sa mga yan ang abangers? Or, alam mo yon na parang sobrang ordinary na sa'yo. Lahat sila ganon. Buong nerd society. Mutya ng nerd society to eh. Hindi naman ibig sabihin porket may gusto sa'yo, abangers na eh. Hindi, I mean... Pwede parang crush ka lang. Nadidetect mo ba kung sino? Ito, ano to? Gusto ko nito. Alam mo yun? Siguro may vibe. Hindi naman sa feeling, ha? Hindi naman sa feeling ganda ka. Pero alam mo lang eh. Lalo high school, halata yung mga yan dahil hindi naman magagaling magtago ng mga damdamin yan eh, di ba? Siguro vibe na like. Yung like, yeah, parang... Kailan tumatawid ang he like likes me. Papunta sa creepy? Ano yung, fine line ba yun o hindi? Malinaw. Malinaw ang creepy. Sa bahay, kakalkal ng basura. Halimbawa, ano yung mga creepy? Pag sunod ng sunod sa'yo. Sumunod sa Fairview, gano'n sa bahay nyo. Merong gano'n, no? Mm-hmm. Sa basurahan nyo, may 3 yan. Siguro isa dito sa'yo. Creepy ba yung gano'n? Kanino tong pangalawang yan? Sino kumain yan? Parang ibang flavor, ah. Hindi, siguro kung may reason, kung sinabi niya na parang, uy, kita tayo sa ganito, tapos ina-expect ko, okay lang yun. Uy, kita tayo sa bahay nyo, ha? Halimbawa. Hindi, pupunta ako sa bahay niyo doon, maglalaro tayo Street Fighter. Oh. Pwede naman yun, ah. May sinamahan Creepy ako yun, ganun. creepy yung gano'n. May sinamahan akong ganun. Oh. Sa bahay nila. Nag-Street Fighter. Nag-Street Fighter talaga. At saka, Mario Kart. Oo. Tapos ako yung nakipaglaro sa pamangkin mo. Sinama mo na mag-Street Fighter. Hindi, pumunta siya. Pumunta sa... Nagpresenta. Ginawa akong parang wingman. Okay. Or ikaw yung decoy na parang Decoy. samahan ko lang siya, Street Fighter. Hindi ako siya yung nakipaglaro, hindi man ako marunong Di ba mag-computer hindi naglalaro yan? Oo nga. Hindi, ako yung nakipaglaro sa pamangkin mo. Kay CJ. Wow, Sino doktor yan? na yun. Doktor na si CJ. Ay, yung doktor dati, sa FX. Oo. Yung sa batang FX. yun, batang ganun lang yun. Nakakilala ko din, medyo teenager na eh. Naging doktor pala yun ng totoo. Oo. Sabihin mo sa kanya, pag ako magkasakit, libre ako dahil nilaro ko siya nung habang nag-Street Fighter ka. Sige. Nakipaglaro ako. Sino yung nag-Street Fighter? Banggitin mo, edit out mo. Tandaan mo time code. Hindi pwede. Tandaan mo time code. Pwede. Tignan mo dyan. Pwede. Hindi pwede. Bulong mo. Dali, tago ka dito sa tripod pizza. Sino? Oh, kahit bumulong ka eh. Yung microphone. Nagsa-Street Fighter ba yun? Ang sport ng basketball. Style na yun. Hindi niya... Naglalaro din yun. Paano yung mga alam mo yun, nakapapansin ko sa'yo mga pabuhat-buhat ng bag eh. Honeybee ka ba? Saan ba ka naging klase? Honeybee. Pucha, nakikita ko. Ang dami umaligin, nagpipresenta, magbuhat ng bag. Hanep, gentleman. Ang daming ibang babae doon. Bag niya, binubuhat nyo. Hindi, mga bag niya, hindi naman ganun kabigat. Pareha-parehas lang sila. Tapos tag-isa silang may dala. I thought that was so cute. Cute, That was so cute. Pero sino kaya taga-kargador ko for today? Meron ka mga ganun. Minsan naghahati sila. Ako sa notebook, ikaw sa lapis. Sa Coleman. Ikaw sa kasaysayan, makapalto. Kasi dinadala ko yung bio. Di ba yung bio book natin sobrang kapal? Ganun yun. Directory style yun eh, di ba? As in, ganyang kakapal. So, ano ang pinakamahalaga dun? Yung Coleman?
alin yung, halimbawa, may 5 gusto magdala. Ay, ito yung pinaka-okay sa kanila. Naghahati sila. Ay, hindi ikaw yung... Naghahati sila peacefully. So, bubuksan nila yung bag mo para hatiin? Hindi. Marami talaga akong dala. Hindi ka ba... Marami talaga akong dala. As in, ang dami kong bitbit. Sa isip mo mag-power trip, magdala kaya ako ng... Mohon. Bida-bida ka, ha? Tangka ng LPG. Ganun ang himuran mo. Tangin lang yan. Tangin ng LPG. Hindi kaya, di ba? Angel, ba't may dala ka akong bag? Angel, ba't ganito? Hindi gusto mong dalhin yung bag, di ba? Mag-aaral ako ng geodetic engineering. Hindi, meron dating naglagay ng mohon sa bag eh. Ha? Yung mga trip yun, sila, pasis, papalitin nila yung mga bag mo. Minsan nga, may pusa, salbahe eh. Aglaw na gano'n yung bag. Pag uwian nilalagyan yung bag ng mohon. Hindi ko malala kung sino yung nakapagbuhat ng mohon. Tapos yun nga, may pusa. Madidetect mo naman pag bumigat. At saka yung malala yung pinagpapalit yung gamit. Kami yun ni Fred, pinagpalit yung gamit namin, pinuntahan ko pa sa Tandang Sore, palit kami ng gamit. Alfred Laya, Di ba ganun, pag may libro dito nakasulat, pinipentel pen. Laya. Pag ginagano mo yung mga page na nag-animate. Kayo nga, tama. Anyway, usapan natin. Pinaghatian naman nila peacefully. So, magkakaibigan sila, competitors. Parang magkakaibigan sila. Yung mga yan, katulad yan itong sender natin. Na-appreciate ko yun. Kaya nga, yan si sender natin. Dahil na-appreciate mo yun, meron kang, bibigyan kita ng 2 seconds na eye contact. Shit! MMK! Ibig ko muntik maging kami nito Hindi ko lang inamin, hindi ko lang pinursige. Okay, nag 2 seconds, ay, kulang ng 1 second, pwede na, munti ka na kami. Pwede ba mas exciting yon sa buhay? Yung parang meron kang idea to play with na could it have been? Di ba? Kasi pag ikaw yung nasa abanger side, hindi okay yun, hindi nakakatuwa yun. Hindi yun din. Hindi, ikaw yung hindsight. In hindsight, parang kasi di mo alam parang question mark. Sa side nila. Kasi kesa naman binasted ka, at least hindi mo alam. Hindi, may mga magsasabi na mas gusto nila yun. Na may closure? Makukwento nila yun. Hindi rin, sinasabi lang nila yun kasi hindi pa sila nabasted. Palalakihin sa isip nila, sabihin sa mga friends nila, binuhat ko yung bag niya. Medyo ga-LPG yung dala ko. Pero pinabuhat niya sa akin. Tingin ko kami na. Oo, kami na. Abil, pare, binag mo. Binag mo eh. Anong gusto niya? Anong gusto ni... Nagmamahal. Nagsushare na ata ito mga to eh. Hindi, Chocolab yata pangalan niya. Yung single mom na ngayon, na crush niya. Binitin nga niya. Binitin niya. Na parang pinaparamdam niya sa atin, may nangyari siguro sa amin. Ganyan. Pwede naman wala rin talaga yun eh. Kaya gusto lang niya gumante dahil nga supposedly iniiwan niyo daw sila. Hindi na si Santi. Nawala yung stasyon eh. Yung gagawin. Diba? Okay din to eh. Nakukwento na natin yung story. Kasi baka kailangan nila ng explanation. Walang closure eh. Walang closure. Bigla na lang tapos na. Tapos wala. Ikaw ulit. Tapos ako, umanib sa boys night out. Kayo doon ang puta. Hindi, wala eh. 2 taon na. Di ba may ano naman yun eh. May gap. Hindi naman ako agad. Una ka? Constant yes. May 6-month rule. Baka mga 2 taon yata o 1 year bago ako lumipat or kinuha nila or something. So, di ba? Wala naman. Okay, no subject. Sabi ni basta si Guy. Mamaya sabihin pangalan. Depende sa magiging letter. Okay. Una sa lahat. Sa may camera natin. Yan o yun. Kahit saan. Mas ito yung malapit sa inyo. Okay. Welcome back, mga sir at ma'am. Ayan. Standing ovation. May payosi break. Ako nga pala si Jason. O yun, binanggit pangalan. Okay, isang college student dito sa Redacted. Yung sabihin niya school. Okay. Teka lang, college student tong taong to. Ibig sabihin, anong panahon para maabutan tayo nito? Nung fetus ba siya? Kasi, huli nating mga malakas-lakas. Kailan? 12 years 14, ago? 14. Mga 14 years ago? Ilang taon ng college ka? 2014. Medyo 2014. Yung may 11 years ago. Blue Rats, mga 2007, 2008
I think, nag-start. Oh, yun. No, 2007, I think. 8 to 10 ata. 8 to 10, okay. O, 2010, sabihin natin. O, ilan na, 15 years? So, kung college to, 1-year-old lang to. Sinungaling ka. Hindi ka college. Hindi ka college. O, kaya matagal ka sa college. Matagal siya sa college. 5 years old, sabihin natin. Okay. Proud na proud, scholar ng bayan, also no, aka Ampas Lupa. Pero may baon. Ayun. Proud, in love ako sa high school friend ko na itago na lang natin sa pangalang Rose. Mga tito, ibang klase siya. Cute, matalino, mabait, at kamukha pa niya si Nikki. Si Nikki. Pag sinabi si Nikki, si Nicolette yan no? Si Nicolette. Maganda. Maganda. Singer pa. Ako, kamukha ko lang ang stress. Dati, kabanda ko siya and leader pa namin sa research. Combo meal siya ng looks and brains. Ako naman, extra rice lang. Fast forward sa JS Prom. Naglakas loob ako. In-invite ko siyang sumayaw. Parang kanta lang na sugar free. Kinilig ako, mga tito. Pero after ng event, wala na akong nakikitang tao sa event place. Ba? Walis lahat. Wala na ito? Si Rose. Girl, si Rose, naiiwan. Ano to? Baka manananggal to. Hintay ng biktima. Okay, after na event, wala akong nakitang tao sa event place. Dahil nadala ng emotions, nasabi ko sa mic, yung buong pangalan niya. Plus, I like her. Kala ko wala ng tao. Guess what? Nandun siya sa parking. Kasama tropa namin. Boom, nakakahiya. Parang nag-propose ako sa Jollibee habang wala namang ring. Wala namang ring? Nag-propose sa Jollibee. Tapos, sing-sing. Wala naman siyang sing-sing. Pero nag-propose siya ng na maging sila? Yun lang yung dating. Parang siya nag-announce. Okay. Wala ko, baka may meme na nag-propose sa Jollibee. Oo nga. After that, tamang IG reacts, messenger replies, at mga heart react exchange kami. Nag-confess ako kalaunan, pero di niya tinanggap. Not her priority daw. Naintindihan ko naman, kasi ako rin, priority ko noon, makagraduate ng walang bagsak. Sinabi ko na maghintay ako, pero hanggang ngayon, consistent pa rin yung interactions namin. Birthday ko, binati niya pa ako with IG story shout out. Wow, okay na rin yun. Malakas yun, ha? Oo. Kung mo binati ka ng IG shout out, unless ginagawa niya sa lahat ng tao yun, sa kanyang 3,000 followers. Parang sweet, pero sabi ng tropa ko, friendly package lang daw yun. Ngayon, plot twist mga tito, nasa Australia na siya. Ako, Ampas Lupang scholar pa rin dito sa Pinas. Kumakain ng 2 pirasong Lucky Me Pancit Canton pang midnight snack. Siya, nakikita ko sa IG, nag-OOTD sa Sydney at tamang lakad sa Melbourne, parang si Steve Irwin. Sino ba si Steve Irwin? Yung si Bogart the Explorer. Look-alike. Explorer. Yung si Bogart. Si Steve Irwin, yung there's a crocodile. Crocodile Hunter. Okay. Ako, naka-uniform na sa tricycle. Ano pa rin to? College pa rin. Ito, hindi gumagraduate. So, ayan, nalito ako. Friendly lang ba talaga siya o may kangaroo of hope pa ako na tumatalon sa puso ko? Kangaroo of hope? Bago yun Anong pill ba dapat kong inumin? Blue pill na friendly lang siya? O red pill na baka may chance kahit LDR? Patindi to. May papil-pil pang nalalaman. Fight siya. Yung kangaroo poop mo, medyo, elephant siguro to, malaki. May doubt sa puso ko, may doubt ka pa, about na may interest siya. Ayun. Baka daw, meron daw, ray of hope. May interest siya sa akin, at sabi ng iba, trust your instinct. Trust your instinct. Kaya di ko mag-graduate ng college. Trust your instinct. Mga tito, bigyan nyo naman ako ng wisdom tooth. Words of advice. From Nagpapakapuyat, Jojo Uni. Kangaroo of hope. Kangaroo of hope. Bibigyan ba natin ng kangaroo of hope to? Koala na yan. Koala na yan.
Kuwala na yan. Ay, nako. Lahat, parang may ano siya ng hope. May something May group. Hindi, yung hope. Ray of Hope. Ray of Hope. Alam ba na lahat ng abanger at mga nabiktima ng friendzone, hopeful lahat yan at some point. Kasama ka ngayon dun. Yes. Battery. Sige. Kakat muna. Battery. Okay. Rolling na ulit. Okay, ako na magbasa Parang sa BBC ulo ko. part 1, part 2. Ikaw. Gano. Okay. Letter submission for Muntik Maging Kami from... Huwag mo basahin natin. Nakalagay tago eh. Tago ba? Nakalagay. O sige, game. Okay. Dear Ramon and RA, itago nyo na lang ako sa pangalang Rocco. Isa lang akong simpleng indie musician. Isang araw, sa tulong ng common friend, nakilala ko si Virginia. Hindi siya pangkaraniwan dahil dati siyang miyembro ng isang sikat na girl dance group dito sa Pilipinas. Ngayon naman, isa siyang sexy influencer. Sex bomb. Sex bomb. Sex bomb. Naisip ko rin eh. Bellstar dancers. Solid gold. Hot legs. Dyna dancers. Sex bomb dancer. Ngayon naman, isa siyang sexy influencer na hinahangaan ng marami at pinapantasya ng mga kalalakihan online. Nung una, hindi ko talagang akalain, papansinin niya ang tulad kong ordinaryo lang. Siyempre, natuwa ako. Kasi sino ba naman ako kumpara sa mga sikat at mayayaman na umaaligid sa kanya. Kaya todo effort ako. Palaging libre, palaging may regalo, palaging nandyan kapag gusto niyang lumabas. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang wala namang balik ang lahat ng ginagawa ko. Ako lang ang bigay ng bigay, siya naman ang tanggap ng tanggap. At mas masakit pa, napansin ko ring wala siyang pakialam sa pagiging musikero ko. Hindi siya nanonood ng mga gig ko, hindi rin siya nakikinig kapag sinishare ko sa kanyang mga kanta ng banda ko. Samantalang ako, todo suporta kapag may dance show so gig siya. Paano yun? Paano niya nalalaman pag sinishare yung kanta tapos hindi nakikinig? Pagkapadala, alam mo, 4 minutes yung kanta, re-react agad, ganda. Pagka-send pa. Ang ganda nito. Ang ganda! Heart. Hindi man lang fast forward. Okay. Ay, ang ganda. I love it. I love it. I love it. Record progression. Ang ganda nung pagka-drums. Acoustic yan. 4 seconds pagka-send. Ang ganda kagad. Walang drums yan. Pwede nakinggan. Okay, tuloy. So, dumating yung punto na nauubos na ang ipon ko. Pati sarili kong pangangailangan, napapabayaan ko na. Doon ko na-realize na hindi na ako masaya. At unti-unti ko na ring nakakalimutan ang halaga ko sa bilang tao. Walang ROI. Walang ROI. Kaya isang araw, bigla na lang akong nagdesisyon na mawala. Hindi na nagparamdam, hindi na nag-message, tuluyan ng dumistansya. Minsan, naisip ko, baka may pagkukulang din ako. Kasi hindi ko rin siya tinanong, kahit minsan, kung may nararamdaman din ba siya para sa akin. What if tinanong ko? Baka naghihintay lang din siya na magtanong ako. Pero hindi ko ginawa eh. Mas pinili ko lang lumayo. Masakit man, pero doon ko natutunan na ang pagmamahal hindi nasusukat sa dami ng effort o material na bagay na kaya mong ibigay. Kundi kung paano kayo magmamahalan ng patas. Ngayon, pinili kong pahalagahan muna ang sarili ko. Umaasa ako na darating din ang tamang babae. Hindi mahalaga kung sikat o hindi. Ang mahalaga ay marunong siyang magmahal pabalik at kaya akong tanggapin ng buo bilang ako. At sa oras na dumating siya, alam kong hindi na ako magiging extra lang sa kwento ng iba, kundi leading man na rin sa sarili kong love story. At kapag dumating ang araw na yon, sigurado akong mas maganda na ang tugtugan kasi sa wakas,
may kasama na akong makikinig at makikisabay sa awit ng buhay ko. Yun. Nagmamahal, Rocco. Yun si Rocco, no? Teka lang, yung babae, sila ba ay may parang sort of deal? Or talagang binibigyan lang niya? Tapos umaasa siya, hoping na may return? Feeling ko parang may hindi okay na flow both ways siguro somehow. Tama rin naman yung analysis siguro niya na hindi ka nagsasabi kung ano, walang linaw kung ano yung... Ano ba? Pero yung isa rin naman siguro kung medyo dinidate na kayo mayat maya, siguro naman may gusto sa'yo yan. Nagde-date ba sila? Mukha. Mukhang binibigyan lang niya ng material things eh. Hindi, may mga pag may mga event, suporta siya doon. Pero pag invite siya ng gig niya, wala. O di, ang tawag sa kanya fan na ano? Simp. Simp ba? Pwede bang simp yun? What's a simp? Ano ba yung simp? Okay-explain. Ang simp ay parang super fan yun eh. Na halos parang alipin na yung dating. Oo. Oh, pinagpatayo niya ng bahay yung nanay nung ano. Parang hindi, kasi kung mas matanda siya ng significant doon, medyo ano na yan, asukarera di papa. Yeah. Yeah. Oo, baka may arrangement. Baka may mga kulang doon sa ano na hindi natin alam kung may... Pero yung asukarera de papa, may usapan yun eh. oo, may usapan yun. May ganun. kapalit. May ROI May instant ROI. yun. Ayun, oo. Ito, nagbigay lang. Ayun, dating parang ginamit lang siya. Sa pagkakakwento, Sa oo. pagkakakwento niya, ha? Kaya Parang syempre, ginamit siya. paano kung yung kabilang side, hindi, ang binigay lang, sinamahan lang niya ako sa ganun eh. Oh. Di ba? Pwedeng may mga Pwede ganyan na ganun. pagkakaiba. Sa karanasan natin ng mga nagkukwento ng ganyan, minsan may sobrang Rashomon eh. Magkakaiba yung point of view talaga eh. So, Or baka may dumarating na lang sa bahay mo, nagdadala ng milk at ng cookies. cookies at ng cake. Tapos parang ikaw May pa yung ina-expect na masama. kapalit. tapos ikaw pa yung may kasalanan. Tapos kasalanan mo pa dahil dinala niya sa bahay mo. Dapat ba linawin agad mismo? Una pa lang. Oh, ganito ha. Mayroon akong mga papadalang cake. Ano pa? Cookies. Tingin ko base-to-base cases eh. Ako ayoko lang ganyan. Nililinawin. Lilinawin ko lang ha. Papadala ako ng cake, cookies, milk. Pero, meron kang pagtingin sa akin. Kung wala, pupull out ko lahat. Sa'yo Ng na. subscription, oo nga, ganon. baka nga siguro merong base-to-base cases. Kasi hindi lahat ng, may mga nagkakatuluyan siguro na nag-evolve papunta sa gano'n. Right. And hindi kailangan i-spell out yung mga bagay. Okay. Pero kung halimbawa nasa posisyon ka na medyo nagiging iffy na, baka kailangan para sa sarili mo, linawin mo na rin. Eh baka naman pag nilinaw mo, sila pagalit. I mean, kung nilinaw mo at silang nagalit, hindi siguro dapat matuloy yun. Tama. Hindi dapat matuloy. Kasi, bakit siya mababad trip? Kung gusto mo lang ng paglilinaw, parang 8 taon na ako nanliligaw sa'yo. Nanliligaw ka pala? Baka, akala mo sasagutin ka na, sasabihin na sa'yo, alam mo, ninong ka nung panganay ko. magiging ninong, pag sa sobra mong abanger, magiging ninong ka ng anak niyan. Ganun yun, pag hanggang magkaanak yun, magkapag-asawa, sobrang friendly pa rin kayo, magiging ninong ka. Pero kung abanger ka pa na hanggang nun, tsakit yun. Pero kung yung ganong kalibre nagiging nino, it's all good. Ganon sila katibay. Pero yun na nga, depende yan sa'yo kung kaya mo ng ganun. Yung friend zone na tumatranscend ng friend zone. Kumbaga, kumakanta ng Odette Quesada na friend of mine. Oh. Na matsakit, pero go pa rin. Pero parang malungkot na occupation yung abangers eh, lalo na kung tumatagal na ng dekada. Ang nakikita ko dyan, halimbawa, kung ako si sexy dancer, mapapansin ko, kung yung lalaking yan, medyo manhid, di ba? Pwede kong rektahin. Hindi masasaktan niya kasi matibay yung mukha niya. Makapal yung balat niya eh. Ngayon kung sensitive, hindi magiging ganyan yan. Kasi konting paramdam mo lang, nakikripihan ako sa'yo na pahint lang, magigets na niya.
Ngayon, kung hint, hindi nagigets, ay, matibay balat nito, pwede kong rektahin to. Pwede rin yun. Pero Pwede baka rin nga, yun. nakalimutan ko yung sabihin ko. Nawala yung Di ba, parang, senior moment. Iniipon ko yung sasabihin ko eh. face-to-face Naglulog na ganun eh. Naglulog. Ay, buti na yan. Hindi, may connection sa sinasabi mo eh. Yung pag-sensitive, tapos pwedeng Pwede mong rektahin. rektahin, pag makapal. pag hindi sensitive, di ba, parang, hindi iiyak yan. Hindi tatablan yan, hindi masasaktan yan. At the same time, friends pa rin kayo kasi matibay siya eh. Ngayon, pag sensitive, get a hint. Konti lang. Yung kanta mo, okay, ganda. End of conversation. Yung may ganun. Oo, pero ang ipagpalagay nyo na ano talaga eh, parang Soldier of love. Sugal eh. Sugal talaga eh. Oh. And hanggang nga hindi mo pinuput on the line yung kahihiyan mo, posible kang mapunta sa ganyan eh. Pwede mo kasing, di ba, ilang beses na kayo dumidate na matagal. Umamin ka na siguro. Declare mo na siguro na may intention ka na ganun. Eh kasi parang ano lang yan, pag humabayan, baka it's on you. Bilang babae, ilang date bago mo i-pause, hop, nararamdaman kita. At wala kang pag-asa. At wala kang pag-asa. Dudurugin lang kita. O paglalaro mo siya sa inyong mga kamay. Oo, paglalaro kita sa akin mga kamay. Gusto mo pang lumabas at Masarap ang mga dinadala mo sa akin restaurant, ha? Hindi ba ako dyan? Hindi, minsan gusto mo i-explore. Nakikita lang kita bilang isang kaibigan. Ano yung steakhouse? Yung steakhouse sa BGC, mamahalin? 10,000 isang plato? Wolfgang. Every night, ha? Ay, grabe. Oh, di ba? Hihintay ka ba doon? Well, nakakatakot din. Parang may kapalit na yon kapag every Hindi, night. kasi ano naman siya, kumbaga... Yung iba nga, isang beses lang doon, susumbat na eh. O kaya sinabi niya, hindi, wala to. Magmi-meeting lang tayo tungkol sa business. Well, minsan kasi, yung first impression is, wala ka namang gusto. Pero, after the first date or the second date, baka gusto mo i-explore. Kasi parang, interesting pala siya. So, parang sige, let's keep this going kasi gusto ko i-explore. Baka naman in the end, actually, hindi parang kita type. Or baka mag-develop, di ba? Minsan, akala mo, ayaw mo talaga, tas nade-develop. Dahil sa consistency. Merong ganon. Okay, may ganon. Oo. So, consistency, yan ang nagbibigay ng pag-asa sa mga to eh. Gatungan mo, sige pa, ano pa? Sige pa. Yung Iba yung pursige, nagagawa ng consistency. morsel ng hope doon nang gagaling. Shit, pwede pala. Kasi, pero, Pag naging consistent ako, tsaka pursige. kung yung meron kang hope at naunsyami ka, huwag mong sisihin agad yung kabilang tao. Tama. Kasi, hindi ka entitled dun sa oo. Talaga. Tama. Yun. Kasi, kaya nga liligawan stage eh. Tinetesting nyo kung gusto niya isa't isa. Ngayon, kung naka-benting date o tipong 15 years na, tapos sa 15 years, hindi pala kita type masyado. Ganun eh. Ganun eh. Baka may mga abangers na mayroon tinatawag ng gusto check. Halimbawa, Oh. first date. Di ba? Tumitig. Ayan. Yun yung tawag natin nakaka-mesmerize na titigan. Di ba? May eye contact. Ayan. May gusto Ilang check. seconds? Sabi mo isa nung first date. Yung second date. Tumusik. Ganun lang? Ganyan. Ayan, ganyan. Yung ganun? The whole time Oo. ganun. Tapos tinignan, malamang may muta ka lang. Tinignan, may muta ba ito? Confirm mo. Hindi ko 7 seconds. Bilangan natin. Okay, puta. 1. May stopwatch. 7 seconds for tonight, ha? For tonight's video, 7 seconds po ang titig niya. Ayan. So, nag-grow. Di ba? So, merong mga sintomas para sa kanya na gusto check, pumapasa ng pumapasa. At na-feel niya, yung pag-asa niya palaki ng palaki. Meanwhile, sa kabilang partido, kumukomportable lang siya dahil it's a regular thing. It's malalang. Ako mas gusto ko yung stolen glance. Yung parang hindi ko alam, tapos parang, ay, nakatingin pala siya sa akin. Yeah! Mas gusto ko yung gano'n kaysa yung Kabisadong kabisad! Kabisado. Hindi. Yun. Sige, sabihin natin yung stolen glance. Meron konting dampi na gano'n. Kutsa, di ba, sa library. Tagasandad ang PC ko.
Hindi! Pag sa bugay, isang palabot mo nun eh. Siko to siko lang. Hoy! Kasi pag dun sa umaasa stage ka pa lang, yung mga maliliit na gano'n, yun yung mga pinaka-sensitive eh. Yung pinaka-electric. Oo. Pag matagal na kayo, kahit bembang puta, walang feelings. Ang pinaka-electric doon, yung mga parang daplis lang. Hindi ba? Pag yung mga bam, 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 bam. Wala na kami. Wala nang amor ang namin. Love life namin. May mga ganon, di ba? Hindi, natulungan kaya natin yung sumulat. Parang wala. Wala tayo sinasabi niya, yung stolen glance, yun yung mas explosive eh. Oh, mas explosive yun. Kasi, eto yung mga bago pa lang eh. Oh, yung parang, ay, nakatingin pa na. Tingin, pare! Tinitignan ako. Tapos, nung nag-look back ako, umiwas. Oh, umiwas, ganon. Mas type ko yun. Oo, vlog mo ngayon yun. Gagawa ko ng kanta sa banda ko. My day mo yun. Diba? Tingnan mo. Mag-YouTube ka o kaya Spotify. Ilan ng kantang sinulat dahil sa titig? Dami. Diba? At saka kung walang nabibigo sa pag-ibig, siguro ang number of songs sa mundo, lampas kalahati mo, wala. Kaya nga eh. So, okay lang yan. Fuel yan para sa banda mo. Tama. Kasi kung hindi ka masasaktan dyan, baduy. Oh, baduy eh. Kailangan may pain. Eh, kaya nga kami tumigil gumawa ng Tales from the Friend Zone. Mas maraming kanta. Dumugar na kami sa tahimik eh. Oo nga. O yan, di ba? Mas maraming kanta tungkol dun sa electric na spark na maliit. At saka yung mga palpak. Kaysa yung totoong nagmamahala na. Oo. Yung mga totoong nagmamahal, nawawala na yun. Hindi, wala naman Wala na. Konti lang naman yung kanta na kinakanta tungkol sa 30th anniversary. Oo. Kami pa rin. Oo nga. Yay, kami pa rin. Boring na naman. Boring na. Malaki na yung mga bata. Hindi naman ganun eh. Laging sa pain, doon ang gagala yung beauty ng... Yun nga yung sinasabi ko the beauty of the love that did not become. Yun yung maganda daw. Tama. Yung blue balls. Kaya siya, bilang banda, Diyan mo i-channel sa art nyo. Kasi kung gumawa ka ng kanta na, ang saya-saya namin ng girlfriend ko, 30 months dancer na kami. siya at model, versus binigo mo ko, pinaasa mo ko and ganyan. Saan gustong makinig ng mga tao? Oo. Siyempre dun sa nabigo. Kaysa dun sa nagyayabang, nagpe-flex ng... tingnan mo yung mga rockstar, pabago-bago ng jowa. Diyan sila umuhugot ng inspirasyon eh. Tatamaan ba tayo mga kaibigan? Sa mga banda? Wala. Hindi, i-edit ko na lang. Hindi. Real talk, bakit? Totoo naman eh. Di ba? Wala yung mga tipong solid sila, 10 taon na. Hindi, tingin ko yun nga sa... Alimbawa ngayon, may nagtatanong, kailan ba babalik Tales from the Friend Zone? No? Bakit nawala? Eh, jumawa na kami, okay na kami. Okay na. Okay na eh, wala nang paghuhugutan. Ito lalo, wala tayong narinig for many years. Asawa na, may anak na. Ang sarap ng buhay sa first world country. Ayos na eh. Bumabaha ba doon sa Switzerland? Hindi. Oh. Hindi. Snow doon, di ba? Pag nalusaw yun, saan Hindi rin nag-earthquake doon. Kaya nga nandun yung CERN. Andun yung CERN. CERN. Yung mga bangko. Yung taguan ng ginto. Yung particle accelerator. Okay. Tsaka yung mga taguan ng ginto. Diba? Andun din yung Siyempre, mga... pag lumilindol doon, natatabunan ng yun. Bundok yun. Exactly. Ano rin eh, pagka... Sumetal ka din eh. Sa perfecto wala lugar. nang ano eh. Tahimik ka na. Oo. All goods ka na eh. Ngayon, Alam ka naman nang magbabanat pa tayo ng mga sad boy ng mga things sa page. tingnan mo, nasa Pilipinas, ang dami mga video. Upload sa YouTube, sa Facebook. Ang dahil na mga Pilipino, di ba? Maraming frustration sa buhay. 1,000 Hindi, videos. kaya nga may Sokmid eh. Consumer at producer tayo ng grief ng isa't isa. Meanwhile, Tama. Switzerland, di ba? Napakatahimik na bansa. Oo. Mga mapapanood mo lang doon, balita. Diba? Ay, May parang- asong puti, tumawid. Ano nangyari sa aso? Tumawid lang. Ano, Yun na yun. yung mga balita doon, kunyari, may cow Ah. na dinala sa Alps, di ba? Kasi Ah. pag summer, inaakyat sila doon sa tuktok ng bundok para makapag-graze sila ng wildflowers. Oo. Minsan may mapipilay na cow. So, Yun ang headline. hindi naman headline, pero nasa news siya. Parang i-airlift yung cow. Para may Sinapper darating yung baka. na helicopter, i-chopper yung baka, pabalik sa valley, Oh. para matreat yung fracture niya, ganon.
Yan ang dapat i-aspire nating maging ganyan. Tama. Yung maging napaka-boring na ng buhay dahil okay na tayo. Dahil okay na. Oh. Okay na ako sa, okay na doon sa struggle. Tired na me. Yung, Parang The excitement. yung Pilipinas gusto kasi mga exciting na pasabog talaga. ayun, Baka na in-airlift, dahil nagutom, kinain yung mga bulaklak. No? Hindi! Gusto namin, flood control, marami nung tinatangay, lubog. ganon. Bilyon. Ayan, bilyon-bilyon ninakaw, tinago sa Switzerland. Yeah. Babalik teka, tayo babasa pa tayo ng sulat? Yun na nga, mabalik tayo sa kanya. Mas masaya nag-struggle siya. Agree. Inspire siya. Tama. Kaya magdusa ka lang, sir. It's good for you. And your career. It is art. It's art. Pero kung pagod ka na, ganun talaga life. Tingin ko ginamit ka lang. Pwede rin yun. Nung, Nung sexy girl. hindi sexy. Ilan nang ginagamit ni sexy girl? Lahat ng nagpresenta ba? Sa tingin mo, may taong ganon? Pwede rin naman. Pwede naman eh. Eh, kasi kaya nga siya nagsisexy, di ba? Dahil... Pero hindi dapat na Maaari. ito, halimbawa, itong si Kuya, si sexy girl at ganyan yung hustle niya or kung ano man. Oo. Huwag ka rin ma-bad trip kasi Oo, ginamit all is fair. Oo. Yeah, that's true. Tama. That's true. Tama. Pwede yung GMY. Ginusto mo yan. Suggest mo kaya sa kanya gumawa ng OnlyFans. OnlyFans ba yun? Yeah. Kanino? Kay lalaki? sexy girl. Kay sexy girl. Hindi, baka meron na. Tingin ko meron na. Pwedeng meron na. Oo. Pwede. Kasi ang lakas na niyang influencer. The sexy influencer. Sexy influencer. Subscribe siya sa premium. Tas lo. Hayop. Lo. Buti na lang. Wala to sa radyo. Wala rin to sa TV. Alam mo, sa totoo lang, itong mga sinasabi natin, mas safe pa nga to kaysa sa Brurats of back in the days eh. Mas Alam mo, mabait pa to. Ang galing ng Brewers, tumagal ng ilang taon na hindi nadali sa ganyan. Hindi pa kasi ganun ka Hindi parang uso. Tsaka hindi sensitive na Hindi, sobra. hindi bukod dun. Kahit na ang MTRCB and mga ganun nun, mas may oras silang tignan yan dahil hindi ganun kadami yung content na titignan nila eh. Parang, Maaari. ang swerte pa rin nung probability na 4 times a week, ang daming kagaguhan na pinagsasabi doon. Tapos hindi yung cancel culture, yung ma-sensor lang. Alam ko na kung bakit. Galing. Pinag-iinitan nila yung kabilang show. Hindi, wala pang yun. Yung kabilang show, salamat sa Boys Night Out, mas basta sa atin. Tsaka wala pang mga recording nun eh. Kasi ngayon, lahat ng sabihin mo, matik yan, may nag-record yan. Dati, walang playback, so wala silang resibo. Bawa, pinag-usapan ni Tado tungkol sa medyo sensitibong topic. Ebidensya nyo. Wala. Kasi live nyo na pakinggan, nasa traffic kayo. Walang nag-record. Tsaka yun na nga, may mas sinabi sila Tony. Mas solid sila. Solid sila eh. Pero yun nga, yung nabibilib pa rin ako na sa dami ng kalokohan na pinag-usapan nyo at madalas kasama ako. Parang minsan, pag uwi ko sa bahay, wow. Parang, minsan yung daldal natin ganyan, tapos pagkatapos ng show, punta tayo ng Uncle Mo's dun sa Valley Gold. Alam niyo ba nasa Spotify yung Brurats? Meron ako narinig. Nung una ko narinig, uy, very good! Kasi marirelieve natin yung dati. At the same time, ay, pucha, teka lang. Yung mga nasabi pala kami. Nasabi natin yung youth pa tayo. Oo. Tama. Meron tayong, bata pa tayo nun eh. Pulso ng panahon yata yun, no? Pero yung pinost ko sa Facebook, kaya meron tayong ganito ngayon, yung picture doon na magkakasama kayo nila tayo, na-download ko yun sa Ustream. So may kopya ako nun. Yung buong yun? Yung buong yun. Ba't di natin i-upload din yun? Pwede, tatanggalin lang natin yung mga music. Kasi di ba nagpapatugtog tayo ng plaka. Okay. So, merong ilang na Caldereta session at saka Submarine na download ko. Hindi lahat. Subscribe sila sa channel na to kung aabangan nila yun. Or if it's not, ito yan. Hindi pa ako marunong maglagay ng mga link dito. Hindi ako marunong pa yan. At saka nakakatamad gawin yung may link dito. At saka yung follow. Mahirap hanapin tong point na to kung saan nagtututuloy tayong ganyan. At saka
papasok na ata ako sa YouTube Beast era ko, pero hindi ko pa alam kung kaya ko pang, magpa-practice ako yung follow and subscribe na mga ganyan, hindi ko pa nagawa yun. Ganda ng format na to. Tuloy, next movie na ba? O ano? Next talk magsusulat pa ba tayo o okay na kayo? Last na lang siguro. Last na lang. Isa na lang. Isa. Ayos ba? Last ba? Inahanap ko na sa bahay ng baby mo. Natulog na nga eh. Nagsasalita na ba yun? Oo. German, Pilipino, Chabacano, English nakakaintindi ng Chabacano, ng German. Ah, ganun. At ng Super Tagalog. mix. Yung bata na yun. Quadlingual. Tama ba? Quad. Oh. Alam mo, Polyglot na yun, ano, pag ganun. Pag diba alam pa sa apat na. mahirap maging batang German kasi spelling. Oo nga ba eh. Di ba? Pero kung kaya mo mag-spell ng German, kaya mo mag-spell ng kahit ano siguro. Tatalino ka. Sa tingin ko, oo. Kasi ang haba nun eh. Mahirap yung lumaki kang hindi nagsasalita ng German. Mas madali siguro kung native speaker ka tapos natuto ka na lang ng iba. Eh di ko alam kung mahirap ba sa kanila mag-learn ng ibang language. Sinisip ko rin, pag bata ka, halimbawa pangalan mo Roy, ang daling nag-practice ka magsulat, di ba? R-O-Y. Ngayon pag pangalan mo, Maria, Teresa, ang dami mong isusulat. Ang dami mong isusulat, tsaka nagkukulang yung space. Oo, so, malamang yung mas mahabang pangalan, tumatalino yun. Napapractice siguro yung ano mo. Hindi ko sinasabi, mga Roy, mga bobo, kasi R-O-Y. R-O-Y, that's it. Naging problema ko yun nung pagpasok ng kinder. Kasi nung nursery, R.A. ang sinusulat ko, Rivera. Okay, Minsan nung wala na ngayon Rivera, dahil yung drawing na nilalagay sa refrigerator, R.A. lang ilalagay. Pagdating ng kinder, sabihin mo lang, full name. Sulat mo lahat yan. Rodolfo Amorsolo Cueto Rivera. Puta, iyak ako. Nung unang araw, hindi ko kayang isulat yung pangalan ko. Diba? So, ginawan ako ng tatay ko ng kodigo nung pangalan ko na naka-stencil. Kukopihin mo na lang. Kukopihin ko. Ano mo doon? So, doon ko natutunan isulat yung pangalan ko. Hindi, kasi galing dalawang letra, biglang Rodolfo. Paano pag nakita ka ng teacher, ano yan, stencil? Hindi, kinokopya ko. Nadaya yan. Hindi naman siya butas na. Okay. Kala ko butas ginagawa. Hindi ko ginagawa yung butas na may pattern. Parang Kukopyahin ko. Kodigo lang. Pero mula sa dalawang letra, papunta sa ilang 40 letters, sobra namang ano yun para sa bata. Ang hirap din dyan pag may quiz di ba, na may timer. May 10 kasi minutes syempre lang. tagal. Ubus oras mo sa pangalan Pero pag si Roy. Maganda nga kung parang Matet, walang apelido. Ready ka na agad sa number 1. Oo. Maria, Teresa, Rivero, patay ka ngayon. Nasa number 10 na sila. Nasa pangalan ka pa lang. May S. Middle, tama ba S? Oo. Okay. Basa. Ikaw nga. Ako na ba? Oo, ayoko nang basa. Nasa yung mata ko eh. Maganda yung isa yung mukhang Family Matters. Sige, gusto mo natin. Hanapin natin. Ito. Family, nakita ko kanina sa ano. Family Pies. Family Family Ties. ties. Okay. Alam mo ba yung Family Pies? Hindi. Akala ko... Mga naglululo, yun ang mga pinapanood. Muntik maging kami ni Pinsan ng pamagat. Family Ties. Ay, nako. First cousin ba yan? Or baka second na? Pag binasa ko yung pangalan nito, konti lang pinsan nito sa reunion. Yung kanta niya, Pinsan lang pala. Pinsan lang pala. Okay. Basa. Hi guys! Itago niyo na lang ako sa pangalang Potpot. Ayan. Nagsimula ito nung couple of years ago. I just arrived in our province galing sa work sa isang probinsya sa Visayas. Alam niyo yung salitang lolo. So, ayun na nga. Pag-uwi ko and kinabukasan is Sunday. Pag-uwi ko and kinabukasan is Sunday. Siyempre, nagsimba ako. Every Sunday naman, pero may mga bagong mukha akong nakita. Tulad na lang ng isang kasama sa praise and worship team. Nako po. Bago siya. Maganda, matangkad, morena, balingkinitan, with a perfect smile. Pareho pa kami ng apelido. Binukso ng dugo. Kasi ang ganda talaga ng teeth niya and napakagaling pa niyang kumanta. Malakas na dating ng mga magagaling kumanta talaga no? Kanina pa yan She's perfect sa isip ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Melissa. Napatingin ako sa kanya kasi bago siya at di ko alam, parang nakatingin din siya sa akin. Yan, mga titig na electric na kanina pa
Ano meron sa mga to? Tumititig o nangyayari lang or may pinapractice na titig? Nangyayari lang yan. Okay. Siguro, nakita niya na bago rin ako sa pagkakaalam niya. Months passed by. Natapos na rin ang Pasko. Sa church namin, may yearly retreat na ginaganap tuwing end of the year. Ang buong kapatiran para sa mga kabataan. 5 days din yon. Sumama ako at pati yung bago na nakita ko. First night was good and we all felt blessed. Kinabukasan, pagising ko, my friend request na ako sa Facebook, which is siya. Wow, yun na. So, ako, in-accept ko kagad, syempre. Tinitigan ko yung profile pic at nilike. That time, nung nagkaroon na ulit kami ng activity, binati niya ako ng napaka-sweet na, hi! Ang daming ay. Baka he. Hi! Baka gano'n. Hi! Hi! Napaka-sweet. Napindot lang. Nung ay doon sa keyboard, ayaw kumagat. So, dinik-dik. Dumami. Ako naman din the shy person na never nag-hi, hello. Kasi feeling ko masyadong cheesy at konyo. Para sa katulad kong cowboy, napa-hello din sa kanya. Sobrang ganda kasi niya at cute. Panang smile niya sa akin. Sabi pa niya, sa paboritong boses, may nag-like pa ng profile pic ko. Ha? Ano to? Kakahay lang. Tapos nag-uusap na ba to? Magkakilala naman sila eh. Okay. With kinikilig, ewan na tawa, sabay tingin sa akin. Ako naman na palabiro, sabi ko, ikaw ba yun? Teka, unlike ko. Yun. Sabi niya, teka, ikaw ba yun? Teka, unlike ko. Yan, nakikipag-ano siya, kulitan. Sabay tawa. Yun ang unang usap namin. Kinabukasan, magka-chat na kami sa Facebook. Kwentuhan ng mga nangyayari sa retreat. Pero, ba't parang close na tuwing walang activity, magka-chat kami. Haba nito. Ganun pa kahaba, oh. Kaya nga haba Sige, nga. tuloy. Biyag nila maang. Biyag nila. Hanggang sa fast forward ko. Hanggang sa matapos ang retreat, makauwi kami sa bahay, magka-chat pa rin kami. One time, kinuha niya number ko na para daw mas madali kami mag-usap. So ako, binigay ko naman syempre. Binigay din niya number niya. Monday to Saturday, magka-text kami. Lahat yata, napag-usapan na namin. Siguro luma na to kasi mas usap messenger ngayon di ba? Oo, hindi na text. Oo. Lahat kami, napag-usapan na namin. Halos lahat yan ang gawin namin. Alam ng bawat isa. Masaya. Hanggat one time, napasok sa usapan ng ideal man at ideal girl namin. Nagulaan kami kung ano. Ako naman, gusto ko malaman kung sino ang ideal man niya. Pinilit niya ako mauna. Nagsabi, tapos sumunod daw ako. Ano? Sumunod daw siya, labo naman ako. Kaya sabi ko, ikaw naman. Pare-pareho tayo. Sa susunod pala, kailangan lakayan yung mga font. Laki yung phone. Sa iPad. Size Sa 20. iPad next time. iPad. Sinadya ko nalagyan ng comma pagkatapos ng ikaw para mapansin niya, siguro sa texto. Ano ideal guy mo? Ikaw. Tapos ihuli mo yung question mark. Alam mo yun? Pag nasinit ikaw, bigla mong banatan ng question mark. Question mark? Hugas kamay ako. Ikaw. Ganong technique. Plausible deniability. Pagkatapos siya din naman, umamin, ako din daw. Pero may kasamang sad face sa dulo, wow. Kasi magpinsan pa na kami, second cousin. Teka muna, di ba pag Facebook friend mo, may mga common friends kayo? Si tita. Puro ka mag-anak yung common. Kasalanan yung common friends nyo. Obvious ba? Bakit pareho tayo apelido? Di ba pareho common friends natin? Pero kung alam mo, sa batas, pasok pa ba yun ang second cousin? I think second cousin pwede na. Pwede na ata yun. Pwede na. Kahit na. Yes, totoo weird nga siya. Pero hindi siya favorable. Pero syempre, mahirap yun na, Siyempre, the more diverse the gene pool, the better. Pero, Second I cousin, guess all goods. borderline. Borderline PNY. second cousin tahan. Second cousin tahan. Kasi yung aso ko, yung nanay niya, may anak sila. Aso yun. Parang yung inbreeding, makikita mo yung masamang effects niya dun Ano sa yan? mga mas mababa na. Parang yung sisters Hindi agad lumalabas. Hindi siya agad, pero parang yun sa mga next generations dun Parang lalabas. inbreeding ng royal sa Europe. Lannisters. Yes. Parang ilang henerasyon, tapos puro babalo sila. Sa Exactly. mga Danish ba yan? Yung mga Tapos Dutch. mga blood disorder, ganon. Pero hindi siya lumalabas agad. Kaya maraming mga haring baliw eh. Di ba kasi Habsburg. breeding nila eh. O yun, Habsburg. Habsburg. Habsburg, Google nyo. Para may matutunan kayo. Habsburg joke. Napakalaking ano nun,
Parang kingdom noon. Sa Europa, sila lang nagtitirahan eh. Hindi kasi gusto nila i-keep yung power within doon lang sa class. Yeah. Nod din ang documentary, hindi puro ganito. Oo. Kaya nga. Puro ganyan. Saan ako? Okay. O yun. Sunday yun. Bigla na siyang naging cold. Natural. Naging cold na. So magpinsan daw sila. Yung dating all day naming text, naging minsan na lang. Hanggang di na siya talaga nagte-text. Naisip ko dati na ituloy yung sa amin. Kasi kahit itakwil ako ng mga kamag-anak ko, siya willing siya, yung lalaki. Pero yung babae, parang naiilang na siya. Mga tito, tita, mga pinsan, wala akong pake. Basta ang alam ko, siya na yung gusto kong makasama habang buhay. Wow. Nag-aaral pa ako mag-gitara para sa kanya. Kasi sabi niya, gusto niya ng gitara. Napinsan. Pero pag nilagyan ng napinsan, ayaw siguro niya. After all, mas matalino siya sa akin. Not to continue what we had, or maybe we never had. Minsan, nagkaka-chat pa kami. I always initiated, but you can always say na naging mabait na lang siya sa akin for replying to my messages. And I think, hanggang ngayon, tanga pa rin ako at siya pa rin yung matalino. Oo, tanga ako for over 5 years. Wow. Oh, wow. Tingin nyo ba nagbe-vent lang siya? Hindi naman siya humingi ng payo, no? Oo, parang nagbe-vent lang siya. Okay lang naman sa atin na mag-vent sila, no? Hindi naman kailangan magpayo. Oo. Okay lang naman kasi pwedeng last episode na to, eh. Pero pwede tayo magpayo kasi gusto natin. Oo, unsolicited. Kasi marami dyan, malamang, mga kapareho ng kaso nito. Di ba? Para sa mga magpinsan. Madami naman iba dyan. Habsburg syndrome. Hindi kasi minsan, ewan ko, baka sa theory of evolution, namamagnet ka dun sa parehong evolution. Parang, eto. Hindi na magnet ka sa iba eh. Hindi, tingin ko, para sa diversity? Outlier to, eh. Hindi naman parang majority ng tao, so yung kamag-anak, eh. Parang hindi ata. Paki-check na lang yung iyong birth certificate, makaampong ka. Baka. Yun ang chance. Di ba may Meron pinigil siyang yun? chance Hindi, kung ampon DNA. siya. Magpa-DNA ka. Oo. Para may definitive. Para sigurado. Baka naman yung tatay o nanay nung second pinsan niya ay may anak sa labas siya yun. Paano niya i-defend yun? Parang, kasi, tingnan yung DNA test ko. Kaya sa'yo, compare mo. Nakakanood ka nung mga ganun sa hub. Oo nga, nakakanood tayo. Pero pag sa kaso niya, Hindi kaya nga, parang ganun yung ano nun. Kung paano may papaliwanag. Eh, hindi naman tayo related, eh. Ngayon, kung lumabas na sa test na hindi nga sila related. Pero, yung family dynamics yung magugulo dun. Baka maging... Oo, kasi overlap yung But still, relationship. yung babae nga, hindi siya ganun kagusto. Hindi nga. Kasi malamang ignore. Lahat ng red flag, ignore. Di ba? Ganon, pagka gustong-gusto mo talaga. Or baka weird lang talaga na alam mo ka mag-anak mo. Ewan ko, para sa akin, weird yun eh. At saka, yun nga, baka hindi nga ganun kagusto. Plus, bakit ka pipili ng option na may ganyang issue? Pwede naman iba. Iba na lang. Pwede naman iba. Eh baka sa church, yun lang maganda sa church nila. Magandang teorya yan, pero hindi naman... Lahat, mukhang tita lahat dito ah. Eto, mukhang kasin. Boom. Kasintahan. Kasintahan. Pinsan lang pala. Pinsan lang pala. Ay. Pinsan sa may kalay. Ay, nako. Yung mga... Baka magkaroon pa to ng karugtong. Muntik maging kami at gmail.com. Yung nakalagay sa post ko na bibigay ng t-shirt, may gift. Baka doon na lang sa kung gagawa tayo ng narrative version kasi isang sulat, parang Tales from the Friendzone. Hindi natin mabibigyan lahat to. Ayaw nga magpakilala ng karamihan eh. Ganoon na lang rule, Kung gusto mo siguro ng may t-shirt, pakilala ka. Bawal anonymous. Sinong malupit na porn star ngayon? Wala akong alam sa ganyan. Hindi, halimbawa lang, sabi sa internet. Ano narinig mo? Eva Elfie? Kung pinsan mo si Eva Elfie, second cousin, may paglululuhan mo? Hindi ako nanonood. Tanong lang sa mga commenters.
na umaabot sa puntong ito. Ay, may gusto yung tanong-sagot nila sa comments nila. Oo. May gusto yung tanong. Ewan ko yun, wala akong alam Hindi dyan. kasi yung nag-email eh. Napapaisip tayo eh. Pwede siguro sa mga binasa ng letter, makamap kayo with the final question. So, yung sa kabayo, kumari, ano bang buhok ng kabayo para sa inyo? Yan. Na-imagine ko yung parang mohawk na Hindi nga, mohawk. Hindi, na-imagine ko yung mga painting na flowing yung buhok ng kabayo na tumatakbo. Yun yung pagkasabi dun sa sulat. Yung may pagano'n. O yun, yung habang tumatakbo, nakaslow mo, gumagana yung buhok ng Pero kabayo. mohawk pa rin. yun nga. Nagfo-flow. Ganun naman yung gusto niya sabihin. Pero syempre, unang papasok sa isip natin. Kung nakakatawa ka mag-isip. Ang hirap hiwalay ng kabayo tumatakbo. Kaya nga, yung kabayong pang Intramuros, di ba yun? Parang... Okay, sa walis. Baguio yung pink. Oo, tayo. Baka, maganda siguro. Flowing hair, parang... Yung slow mo, yung gumaganon. Oh, pero nung sinabi kasi, ang hirap Bojack eh. Hindi na lang yung Nasa parang pang-apat na tayong letter, iniisip ko pa rin yung kabayo. Sa totoo lang. So sa anong mga nagmarka? Lolo, kabayo, pinsan. Yun yung Pinsan, tatlong hashtag natin. Yan ba yung mga title? Hindi pa nga namin alam kung ano mangyayari na dito kasi yung kanina mga sinabi ko na may isang sulat na pwedeng gawa ng kwento, may reenactment. May magandang clickbait yun. Napaidig ako sa kabayo. Sabay lolo. Hindi siyempre kiklik nila ito. Ano to? Ano to? Napainig sa kabayo tapos naglulo. Ha? Ano nangyayari sa mundo? Panoorin natin. I deserve an explanation. Ay, gumagamit ng robot voice. Bakit nga ba siya nang inlove sa kabayo? yung AI. Ay, sorry sa pag-aaksaya ng oras nyo ha. Para play nyo lang. Gumawa kayo ng something productive. Nagugas ng plato. Play nyo. Di ba? Hindi naman yung tututukan nyo. Titigil yung pag-aaral nyo. Naglululo. Hindi. Hindi ako naglululo. Alam ng mga sexy influencer yun eh. May naglululo sa nila. Yun yung point. Diba? Yun yung point. Ginagawa nila yun. Yun ba yun? Para Paano ba yun? Podcast na Labad Boys, may naglululo. Ano bang... Hindi naman to podcast eh. ka ba? Hindi naman to podcast eh. Wala tayo ng mic tsaka earphones, walang ganun. Basta. Kasi haba eh, di ba 2 oras? Okay, something Hindi, parang Brurats nyo talaga dati. 3 oras yun eh. Parang Habang talk show, di ba? heart surgery. Papapagyan. Doon sa mga letter sender, maraming salamat sa inyo. Tama. Yung mga hindi naman nabasa, babasahin pa rin naman. Next siguro, kung may next episode. Oo, kung hindi, babasahin lang ni Ramon sa stories. Yung Mama Day yung ano niya. Yung kwento niya, yung Mama Day niya, 5 piraso na video. Etiko. Pero may limit my day, 30 seconds. 1 minute ata? Walang limit, only. So kung biyag nila ang yung basahin mo doon, 3 hours. vertical na video. Pusa pa lang ganda. Tingnan mo, kakatawa ko. Parang yung unggoy sa Japan na ano. Hindi, kinalbo yung buntot niya kasi nagkaroon siya ng tummy. Pakita mo. Ha? Meron siyang ano? Hindi, tummy problem yan, tapos napupuan niya yung buntot niya. Tingnan mo mukha yung mga unggoy sa Japan na nasa snow. Di ba? Pisinang, yung buntot niya kinalbo. Ano nun? Pero okay na siya ngayon. Minsan napapanganak silang baluktot yung buntot. Oh, pero fluffy, di ba? May fluffy naman yan, kinalbo lang. Kaya nga. Pero mukhang unggoy pa rin na... Yung buntot niya. Kasi gusto ko magkaroon ng unggoy na gano'n eh. Kasi lang, syempre, unggoy, hindi ka pwede magkaganon eh. So, kung may aso o pusa, kamukha nun. Yun closest thing. Best option. Best option. O yun, pamagat, no? Ano? Naindab ako sa kabayo. Sa may lulo. Naglulo ako. Sa kabayo, nagbabasa kayo ng iba. Ako parang tawa pa rin ako ng tawa dahil dun sa kabayo eh. Hindi, di ba? Hindi ko mag-get over. Buhok na yung kabayo. Oo nga, kahit hindi na.
Binabasa pa rin yung kwento. Ang dami pwedeng Napamahal pan siya. dun sa ano eh. Kasintahan o kaya kasintahan. Alam mo, parang umiiyak, di ba? Kasintahan. Galing. Ay, Kapinsan. kapinsanan. Pag tinuloy niya. Kapinsana. Niro-roll pa ka na. Hindi, kakat na yan. Go. Next. Putulin mo na nga yan. Oh. Lahat na. Oh, sige. Teka, magpapaalam na tayo. Okay, nito yung paalam na bigla na